Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may isang parte rito na magpapaalala sa'yo na kahit gaano kabigat ang buhay, may mga taong pinipili pa ring maging mabuti kahit sila mismo ang nangangailangan ng tulong. Sa gilid ng lumang kalsada sa Tondo, may isang makitid na eskinita kung saan halos dikit-dikit ang mga bahay, tindahan, talyer, karinderya at pwesto ng mga nagtitinda ng kung ano-ano. Tuwing umaga, sabay-sabay gumigising ang lugar sa ingay ng naglalako ng taho, busina ng jeep, kalansing ng mga bote at tunog ng martilyong tumatama sa bakal. Doon nakatira si Darvin Alcaraz, isang 24 na taong gulang na binata na kilala sa kanilang lugar bilang tahimik, masipag at laging handang tumulong kahit walang bayad. Hindi siya mayaman. Sa totoo lang, mas madalas pa siyang matulog ng kumakalamang sikmura kaysa busog. Ang inuupahan niyang maliit na kwarto ay nasa likod ng talyer ni Mang Tasyo Bilog, isang matandang mekaniko na siyang kumukop sa kanya noong 16 na taong gulang pa lamang siya. Ang kwarto ni Darvin ay halos kasing laki lang ng isang maliit na bodega. May manipis na kutsyon sa sahig, isang kahong kahoy na nagsisilbing lalagyan niyang damit at isang lumang larawan ng kanyang ina na nakasabit sa dingding. Sa larawang iyon, nakangiti ang kanyang ina na si Elpida, suot ang kupas na bestida, habang hawak ng kamay ng batang Darvin sa tabi ng isang lumang bisikleta. Madalas titigan ni Darvin ang larawang iyon bago siya magsimula sa trabaho. "Ma," bulong niya tuwing madaling araw habang inaayos ang kanyang lumang tsinelas. "Pasensya na kung hanggang ngayon wala pa rin akong sariling sap. Pero pangako, itatayo ko rin yung pinangarap natin." Ang pangarap niyang iyon ay simple lang para sa iba, pero kay Darvin, iyon na ang pinakamalaking pangarap sa mundo. Gusto niyang magkaroon ng maliit na repair shop na may pangalan ng kanyang ina, Elpida Repair Corner. Hindi man malaki, hindi man sikat, basta legal, maayos, at may bubong na hindi tumutulo kapag umuulan. Pero ang buhay ni Darvin ay hindi kailanman naging madali. Nung bata pa siya, masaya pa silang mag-anak kahit mahirap. Ang ama niyang si Narsing Alcaraz ay nagtatrabaho noon bilang kargador sa pantalan habang ang ina niyang si Elpida ay tumatanggap ng labada. Madalas silang kapusin sa pagkain, pero hindi sila kapos sa tawanan. Si Elpida ang unang nagturo kay Darvin kung paano mag-ayos ng sirang bisikleta. Hindi dahil eksperto siya, kundi dahil ayaw niyang ipagawa sa iba ang luma nilang bisikletang gamit ni Darvin papasok sa paaralan. "Anak," sabi noon ni Elpida habang hawak ang maliit na wrench, "kahit sira ang isang bagay, hindi ibig sabihin wala nang silbi. Minsan, kailangan lang ng tiyaga para maibalik sa ayos." Hindi alam ni Darvin noon na iyong linyang iyon ang magiging gabay niya sa buhay. Isang gabi, nagbago ang lahat. Nagkaroon ng sunog sa kanilang barong-barong. Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang bahay at puro yero, kahoy at lumang karton ng paligid. Nakatakas si Darvin dahil itunulak siya ng kanyang ina palabas ng pinto. Ngulit si Elpida, hindi na nakalabas. Ang kanyang ama namang si Narsing, na noon ay nagdesisyong mangibang bayan para raw makabawi sa hirap, ay tuluyan ng hindi nagparamdam matapos ang trahedya. Mula noon, natuto si Darvin mabuhay ng mag-isa. Nagbuhat siya ng sako sa palengke, naglinis ng kanal, nagbantay sa karinderya, nag-deliver ng bakal sa junk shop hanggang sa napadpad siya sa talyer ni Mang Tasyo Bilog, isang matandang mekaniko na may masungit na muka pero malambat ang puso. Noong unang araw na makita ni Mang Tasyo si Darvin, halos himatayan na ito sa gutom habang nakaupo sa bangketa. "Oy, bata, buhay ka ba o nagpa-practice ka ng maging rebulto?" Dahan-dahang tumingin si Darvin. "Opo, buhay pa po." "Kung buhay ka, tumayo ka. Kumain ka muna. Pero pagkaapas mong kumain, magwawalis ka rito. Walang libre sa mundo, pero hindi rin dapat hinahayaan ng bata na mamatay sa gutom." Mula noon, naging tahanan ni Darvin ang talyer. Sa loob ng 8 taon, natuto siyang mag-ayos ng bisikleta, kariton, motorsiklo, electric fan, sirang gate at kahit anong kayang kumpunihin ng kamay at tiyaga. Hindi siya perpekto,
Pero pulido siya gumawa. Kapag sinabi niyang aayusin niya yon, gagawin niya kahit abutin ng madaling araw. Kilala siya ng mga tao sa kanilang lugar. Darwin, kaya mo bang tignan itong gulong ng sidecar ko? Tanong minsan ni Mang Sening, tricycle driver na madalas kapusin sa boundary. Sige po Mang Sening, mamaya na po kayo magbayad kapag nakabiyahe na kayo. Anak, wala pa akong pambayad. Okay lang po, basta ingat kayo sa pasada. Ganyan si Darwin. Hindi siya marunong magpahiram ng pera dahil wala rin naman siya. Pero kaya niyang magbigay ng oras, lakas at malasakit. May isang batang lansangan din na madalas sumusunod sa kanya. Ang pangalan ay Kikolet. Tunay na pangalan ay Kiko Lorente. Pero dahil maliit, payat at makulit, Kikolet ang tawag ng buong kanto sa kanya. Wala itong permanenteng tirahan. Minsan natutulog sa bangketa. Minsan sa ilalim ng kariton. Minsan sa likod ng karinderya ni Aling Osang Mariposke. Kuya Darwin, tawag ni Kikolet habang nakasilip sa talyer isang umaga. May trabaho ka ba dyan? Kahit tagapunas lang ng grasa. Tumingin si Darwin sa kanya. Kumain ka na. Umiling ang bata. Napabuntong hininga si Darwin. Kinuha niya ang kalahati ng pandesal na dapat sana'y almusal niya. Ito muna, pero wag mong isusubo ng buo. Mabubulunan ka na naman. Ngumiti si Kikolet na parang nakatanggap ng handa sa piyesta. Kuya, ikaw talaga pinakamabait sa buong tondo. Hindi ako mabait. Ayoko lang may batang gutong sa harap ko. Narinig iyon ni Mang Tasyo mula sa loob ng talyer at bahagyang napangiti habang kinukumpuni ang lumang makina. Pareho lang yun bata. Kapag hindi mo matiis ang gutong ng iba kahit gutom ka rin, mabait ka. Pero sa lugar na yun, hindi lahat natutuwa kay Darwin. Sa kabilang kanto ay nakatayo ang bago at makintab na talyang ni Rocco Mendaro, anak ng konsehal at mayabang na negosyanteng gustong mapasakamay ang buong linya ng pagkukumpuni sa lugar. Malaki ang pwesto niya, may bagong pintura, maliwanag na ilaw at mga tauhang nakauniforme. Pero kahit ganun, marami pa ring lumalapit kay Darwin dahil mas mura, mas maingat at mas may puso siya gumawa. Yun ang hindi matanggap ni Rocco. Isang tanghali habang inaayos ni Darwin ang preno ng lumang padjak, dumating si Rocco sakay ng itim na motorsiklo. Bumaba ito, suot ang mamahaling salamin at tumingin sa maliit na talyar ni Mang Tasyo na parang basurahan ng nasa harap niya. Darwin, tawag niya na may halong pang-aasar. Buhay pa pala itong museo niyo. Hindi sumugat si Darwin. Ipinagpatuloy lang niya ang paghihigpit ng tornilyo. Lumapit si Rocco. Alam mo, sayang ang kamay mo. Marunong ka naman pala. Bakit hindi ka nalang magtrabaho sa akin? Tagalinis ng tools. Baka masakaling matuto ka sa totoong talyer. Tumigil sandali si Darwin at tumangala. Salamat sa alok, pero ayos na ako rito. Napangisi si Rocco. Ayos? Sa lugar na amoy grasa, kalawang at kahirapan? Mula sa loob, lumabas si Mang Tasyo, hawak ang basahan ng puno ng langis. Rocco, kung wala kang ipapagawa, umalis ka na. Hindi namin kailangan ng hangin dito, marami ng usok sa kalsada. Natawa ang ilang tambay at tricycle driver na nakarinig. Kumunot ang noo ni Rocco. Matapang pa rin kayo, tanda. Tingnan natin kung hanggang kailan. Balita ko may mag-iikot na inspektor dito. Maraming pwestong walang ayos ang permit. Baka isang araw wala na kayong talyar na babalikan. Nagkatingin ng sina Darwin at Mang Tasyo. Alam nilang hindi biro ang sinabi ni Rocco. Matagal na nitong gustong mapasara ang talyer dahil gusto niyang gawing parking area ang hilera ng maliliit na pwesto. Nang umalis si Rocco, lumapit si Aling Minda Pagsandyan, may-ari ng sari-sari store sa tabi ng talyer. May dala siyang maliit na supot ng bigas at 2 lata ng sardinas. Darwin, mahinang sabi, ito muna, alam kong wala kang kain ng maayos. Napailing si Darwin. Aling Minda, ang laki na ng utang ko sa inyo. Utang mo yun sa tindahan, hindi sa konsensya ko. Kapag nakaluwag ka, saka ka magbayad. Kapag hindi, basta wag kang gibitaw sa pagiging mabuting tao. Napayoko si Darwin. Minsan mas masakit pa sa kanya ang tulong kaysa pangungutya dahil alam niyang wala siyang maibalik agad. Habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang buhay niya. Dumating ang may-ari ng inuupahan niyang kwarto, si Ginoong Primitibo Lacson. Isang lalaking laging may hawak na payong kahit tirik ang araw. Darwin, malamig niyang sabi. 1 linggo,
Kapag hindi ka nakabayad ng renta, ilalabas ko ang gamit mo sa kalsada. Ginoong Lacson, may inaasahan po akong bayad sa customer. Pwede po bang... Lagi na lang pwede. Hindi ako charity. Walang nagawa si Darwin kundi tumanggo. Naong gabing iyon, umupo si Darwin sa labas ng talyer habang tahimik ang paligid. Hawak niya ang lumang larawan ng ina. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, napatanong siya sa sarili kung hanggang kailan niya kayang lumaban. Kuya Darwin, mahinang tawag ni Kikolet mula sa gilid. Umiiyak ka ba? Mabilis na pinunas ni Darwin ang mata. Hindi, napuyong lang. Wala namang hangin. Marami kang alam. Umupo si Kikolet sa tabi niya. Kapag yumaman ako, bibilhan kita ng malaking talyer. Napangiti si Darwin kahit mabigat ang dibdib. Ikaw munang bumili ng tsinelas mo, butas na naman yan. Pareho silang natawa, pero sandali lang iyon. Pagkatapos, bumalik ang katahimikan. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, may mag-asawang matanda na hindi pa alam ni Darwin na magiging dahilan ng malaking pagbabago sa buhay niya. Sina Lolo Irineo Mandapat at Lola Basilia Mandapat ay nakatira sa maliit na barong-barong malapit sa Riles. Araw-araw, hinihila nila ang lumang kariton na puno ng bote, karton, bakal at kung ano-anong gamit na pwede pang ibenta. Hindi laging mahilap ang mag-asawa. Noong kabataan nila, may maliit silang pwesto ng prutas at gulay sa palengke. Masipag si Ireneo, maalaga si Basilia, at meron silang nag-iisang anak na babae na minahal nila ng higit pa sa sarili nilang buhay. Ang pangalan ng anak nila ay Seraphine, pero ang tawag ni Basilia ito noon ay Sera. Lumaki si Seraphine na matalino at ambisyosa. Gusto nitong makapag-aral sa Maynila, magtrabaho at yumaman para raw maiahon ang pamilya. Ngulit natakot sina Ireneo at Basilia. Para sa kanila, masyadong malupit ang lungsod para sa isang batang babae. Nagkaroon sila ng tampuhan. May masasakit na salitang nabitawan. Umalis si Seraphine dala ang sama ng loob. Ilang taon ang lumipas, hindi na sila nagkausap ng maayos. Hindi alam ng mag-asawa na may mga kamag-anak at taong nagsamantala sa tampuhang iyon. May mga liham na hindi na ipadala, mensaheng hindi nakarating, at kasinungalingang unti-unting naglayo sa kanila. Hanggang sa tuluyan ng yumaman si Seraphine, ngunit hindi na matagpuan ang kanyang mga magulang. Samantala, sina Ireneo at Basilia ay nalugi, nasunugan ng pwesto, nabaon sa utang at napilitang mga lakal para mabuhay. Isang hapon, makulimlim ang langit. Humina ang tuhod ni Lola Basilia habang tinutulungan si Lolo Ireneo na hilahin ang kariton nilang puno ng basang karton. Matagal na nilang gamit ang kariton. Kalawangin na ang gulong, tabingi ang hawakan at kumikiskis ang ilalim sa semento. "Naibasing," sabi ni Lolo Ireneo, hingal na hingal. "Umupo ka muna riyan, ako na ang bahala." "Hindi," sagot ni Lola Basilia. Pilit na nungumiti. "Dalawa tayo sa buhay na ito, Ireneo. Kung hihila ka, tutulak ako." Ngunit ilang metro pa lang ang layo nila, biglang bumigay ang isang gulong. Kumalat ang mga bote sa kalsada. Naupo si Lola Basilia sa gilid, hawak ang dibdib. May ilang tambay na napatingin at natawanan. "Ayan na, nasiraan na ang yaman nila," sigaw ng isa. "Tapon nyo na yan, pati kayo, mukhang kalakal na in." Napayuko si Lolo Ireneo, hindi dahil nahihiya siya sa kahirapan, kundi dahil nasaktan siya para sa asawa niyang pilit lumalaban kahit pagod na pagod na. Sakto namang dumaan si Darwin kasama si Kikolet. May dala silang sirang bisikletang ipapagawa sana ng kapitbahay. Nang makita ni Darwin ang mag-asawa, agad siyang huminto. "Kuya, kilala niyo sila?" tanong ni Kikolet. Umiling si Darwin. "Hindi, pero kailangan nila ng tulong." Lumapit siya sa mag-asawa at yumuko sa harap ni Lola Basilia. "Nay, okay lang po kayo?" Tumingin si Lola Basilia sa kanya, halatang nahihiya. "Okay lang kami anak, nasiraan lang itong kariton." Sinuri ni Darwin ang gulong. Sira ang bearing, balugtot ang ehe at malapit nang bumigay ang kahoy na hawakan. "Hindi na po siguradong gamitin ito," sabi ni Darwin. Napabuntong hinga si Lolo Ireneo. "Wala kaming pambiling bago anak. Kung kaya lang sana nitong makauwi, kami na ang bahalang magtiis." Tumingin si Darwin sa makapal na ulap. "Uulan na.
Kung itutulak niyo pa ito, baka masaktan kayo. Dalhin natin sa talyer, aayusin ko. Nagulat si Lolo Ireneo. Magkano hiho? Sandaling natahimik si Darwin. Alam niyang kailangan niya ng pera. Alam niyang nanganganib na siyang mapalayas. Alam niyang kahit 1 piso mahalaga sa kanya na yon. Ngunit nang makita niya ang nanginginig na kamay ni Lola Basilia at ang pilit na pagtindig ni Lolo Ireneo, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon. Kahit sira ang isang bagay, hindi ibig sabihin wala ng silbi. Ngumiti si Darwin. Wala po muna kayong babayaran, basta makauli kayong ng safety. Napatitig sa kanya ang mag-asawa na parang hindi sanay makarinig ng ganoong klaseng kabutihan mula sa estranyo. Anak, mahinang sabi ni Lola Basila, baka ikaw ang mawalan. Sanay na po ako doon, pero hindi po ako sanay na makitang matanda sa ulan na walang tumutulong. Tinulungan niya si Lolo Ireneo na itali ang kariton. Pinaupo niya si Lola Basilia sa gilid ng bangketa habang hinahanap ni Kikulet ang nagkalat na bote at karton. May ilang taong tumigil para manood. Ang iba natahimik. Ang iba nagkunwaring walang pakialam. Hindi napansin ni Darwin na sa di kalayuan may isang itim na sasakyan na nakaparada. Sa loob nito, tahimik na nakamasid ang isang babaeng eleganteng manamit, ngunit may lungkot sa mga mata. Siya si Serafin Mandapat Caloria, isang bilyonaryang matagal nang nangahanap sa kanyang nawawalang mga magulang. Hindi pa siya sigurado kung ang dalawang matandang iyon ang matagal niyang hinahanap, pero nang makita niya si Lola Basilia na hinawakan ang lumang panyo sa bulsa, isang panyong may burdang letrang S, Biglang kumabog ang dibdib niya. Ma'am, mahinang tanong ng driver niyang si Mauro Cedillo. Susundan po ba natin sila? Hindi agad nakasagot si Serafin. Nakatingin siya sa binatang walang kotseng magara, walang mamahaling damit, walang pangalan sa lipunan, pero buong puso ang pagtulong sa dalawang matandang pinagtatawanan ng lahat. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, "Oo Mauro, sundan natin sila, pero wag muna tayong lalapit." Habang nagsisimulang bumuhos ang mahihinang patak ng ulan, hinila ni Darwin ang sirang kariton papunta sa talyer ni Mang Tasio. Katabi niya si Lolo Ireneo. Sa likod nila, inalayayan ni Kikulet si Lola Basilia habang dala ang maliit na supot ng mga bote. Hindi alam ni Darwin na ang simpleng pagtulong niya sa mag-asawang matanda ay magiging simula ng pagbukas ng nakatagong katotohanan, pagbabalik ng isang pamilyang pinaglayo ng kasinungalingan at pagbabago ng kanyang sariling buhay na matagal nang sinubok ng mundo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagpapatuloy ng kwentong ito, tandaan natin na minsan, ang isang simpleng pagtulong na ginagawa mo ng walang inaasahang kapalit ay maaaring maging susi para mabuksan ang matagal nang nakatagong katotohanan sa buhay ng ibang tao. Mahina pa rin ang ulan nang marating ni Darwin ang ilumang talyer ni Mang Tasio. Basang-basa na ang balikat niya, nangingitim na ang layayan ng pantalon dahil sa putik, at namumula ang palad sa paghila ng lubid na nakatali sa sirang kariton. Pero hindi siya nagreklamo. Sa bawat hakbang, sinisigurado niyang hindi biglang kakalas ang gulong ng kariton at hindi madadapasin na Lolo Ireneo at Lola Basilia na mabagal na sumusunod sa likuran. Si Kikulit naman ay bitbit ang supot ng mga bote at ilang basang karton na pinulot nila sa kalsada. Kahit maliit ang katawan, pilit niyang binubuhat ang mga ito na parang malaking responsibilidad iyon sa kanya. "Kuya Darwin," hingal na sabi ni Kikulit, "kapag yumaman ako balang araw, bibili ako ng kariton na may makina. Para hindi na hinihila ng mga matatanda." Napalingon si Darwin at bahagyang ngumiti kahit pagod na pagod. "Unahin mo muna yung tsinelas mong butas. Mamaya magkakasakit ka sa paa niyan." Tumingin si Lola Basilia sa bata at kay Darwin. May lungkot sa kanyang mata pero may halong pagtataka rin. Hindi niya maintindihan kung bakit may binatang estranghero na ganito kabait sa kanila. Sa tagal nilang nangangalakal, sanay na silang pagsarhan ng gate, tabuyan ng gwardya, pag-alitan ng tindero o pagtawanan ng mga tambay. Bihira silang lapitan para tulungan. Nang makarating sila sa harap ng talyer, mabilis na lumabas si Mang Tasio. Nakasuot ito ng lumang sando at short, may hawak na basahang puno ng grasa. Sumangot siya nang makita ang itsura ng kariton. "Ano na namang pinulot mo, Darwin?
Akala ko bisikleta lang ang dala mo. Bakit parang buong junk shop na? Kariton po ito ni na Lolo Ireneo at Lola Basilia. Sagot ni Darwin habang inaalis ang lubid. Nasiraan sa may kanto. Delikado na pong gamitin. Tumingin si Mang Tasyo sa mag-asawa. Napansin niya agad ang panginginig ng kamay ni Lola Basilia at ang pigil na hingal ni Lolo Ireneo. Pasok kayo rito sa ilalim ng bubong. Darwin, kumuha ka ng bangko. Kikulit, iyang basang karton. Itabi mo muna sa gilid. Huwag mong hayaang humarang sa daanan. Opo, Mang Tasyo. Sagot ni Kikulit na parang sundalo. Pinaupo ni Darwin si Lola Basilia sa lumang kahoy na bangko malapit sa dingding. Kumuha siya ng tuyong basahan at iniyabag sa matanda. Nay, punasan niyo po muna ang buhok ninyo. Baka lamigan kayo. Salamat anak. Hindi na namin alam kung paano ka pasasalamatan. Wala po yun. Mas importante na hindi kayo nagpatuloy sa ulan. Si Lolo Ireneo naman ay lumapit sa kariton at hinawak ang sirang gulong na parang matagal nang kasama sa buhay. Matagal na naming kasama yan. Nung una, pansamantalang gamit lang sana, hanggang sa naging hanap buhay na namin. Sinuri ni Darwin ang ilalim ng kariton. Lumuhod siya sa basang sahig, hinawak ang ehe at maingat na inikot ang natitirang maayos na gulong. Kumalansang ang kalawang, sumabit ang bakal sa kahoy. Halatang tagal nang hindi naaayos at ilang beses na lamang pinagtagpi-tagpi. Sirang-sira na po ang bearing, baluktot na rin ang ehe. Kung ipipilit pa ito baka bumigay habang nasa kalsada kayo. Napayuko si Lolo Ireneo. Kung mahal ang piyesa, wag mo nang gawin anak, baka makahanap kami ng paraan bukas. Tingnan muna natin Lo, may tirang bakal at lumong gulong dito, baka mapagtagpi-tagpi natin ng maayos. Mapagtagpi-tagpi? Singit ni Mang Tasyo habang lumalapit. Hoy, Darben, hindi ito sapatos na nilalagyan lang ng rugby. Kapag ginawa mo yan, gawin mo ng tama. Kapag karito nang bumigay sa kalsada, katawan ng tao ang kapalit. Tumango si Darben. Opo, kaya nga po sisiguraduhin ko. Habang abala sila, dumating si Nelia Sampiro, ang guro sa maliit na daycare sa kabilang eskinita. May hawak siyang payong at isang maliit na termos. Darben, tawag niya. Nakita ko kayo kanina sa kanto. Dinalhan ko ng kape sina Lola at Lolo. Mainit pa. Ay, Ma'am Nelia, nahihiyang sabi ni Lola Basilia. Abala pa kayo. Walang abala sa taong kailangan ng init sa tag-ulan, sagot ni Nelia. At hindi ako ma'am dito. Nelia lang. Nagbuhos siya ng kape sa 2 baso at iniabot sa mag-asawa. Habang tinatanggap iyon ni Lola Basilia, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Napansin iyon ni Darben, pero hindi niya pinahiya ang matanda. Kumuha siya ng maliit na kahoy na patungan at nilagay sa tabi nito para hindi na kailangang hawakan ng matagal ang mainit na baso. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakaparada pa rin ang itim na sasakyan ni Serafin Mandapat Veloria. Hindi niya inaalis ang tingin sa loob ng talyer. Bahagyang nakababa ang bintana, sapat para marinig niya ang ilang boses mula sa loob. Katabi niya sa driver's seat si Mauro Cedillo. Tahimik ngunit halatang nag-aalala sa kanya. Ma'am, mahinang sabi ni Mauro, halos 1 oras na po tayong sumusunod. Kung sila nga po ang hinahanap ninyo, baka mas mabuti ng lapitan natin. Hindi agad sumagot si Serafin. Nakatingin siya kay Lola Basilia. May kung anong kirot sa dibdib niya sa bawat galaw ng matanda. Pamilyar ang bahagyang pagyuko nito kapag nahihiya. Pamilyar ang paraan ng paghawak sa panyo. Pamilyar ang lambing sa boses kahit pagod. Hindi ko alam, Mauro. Paano kung hindi sila? Paano kung umaasa na naman ako sa maling mukha? Pero paano naman po kung sila nga? Napapikit si Serafin. Ilang taon niyang dinala ang bigat ng tanong na iyon. Paano kung buhay pa ang mga magulang niya? Paano kung malapit lang pala sila? Paano kung habang hinahanap niya sila sa malalayong probinsya, narito lang sila sa lungsod, naghihirap, nangangalakal at iniisip na kinalimutan niya sila? Sa loob ng talyer, sinimulan na ni Darben ang pagkukumpuni. Tinanggal niya muna ang lumang gulong, maingat na hinugot ang kalawangin at baluktit na bakal, saka hinanap sa tambak ng lumang pyesa ang pwedeng ipalit. Si Mang Tasyo ay nagbukas ng maliit na kahon ng luma,
ngulit mapapakinabangan pang bearing. Ito, sabi ni Mang Tasyo, hindi bago pero mas matino kaysa sa nakakabit. Linisin mo ng mabuti. Opo, habang naglilinis si Darben, lumapit si Kikulit na may dalang basahan. Kuya, ako na magpupunas. Dahan-dahan, baka magasgas kamay no. Okay lang, sanay naman ako. Napatigil si Lola Basilia sa narinig. Ilang taong ka na, bata? 12 po, pero sabi ni Kuya Darben, mukhang 8 lang ako kasi pandak ako. Napangiti si Lola Basilia. May pamilya ka ba? Sandaling nawala ang kulit sa mukha ni Kikulit. Wala na po akong nanay. Tatay ko naman, hindi ko alam kung saan, pero may Kuya Darben ako. Napatitig si Darben sa bata. Kikulit, ano, totoo naman. Kapag may pagkain ka, hinahati mo sa akin. Kapag may nang-aaway sa akin, pinagsasabihan mo. Kapag may lagnat ako, dinadala mo ako kay Aling Osang. Napayuko si Darben, parang nahihiya sa papuring hindi niya hinihingi. Nelia, na nakikinig sa gilid, maharang nagsalita. Kaya maraming nagmamahal sa iyo rito, Darben. Hindi mo lang napapansin. Hindi nakasagot si Darben. Mas pinili niyang magtrabaho. Para sa kanya, mas madaling humawak ng martilyo kaysa tumanggap ng magagandang salita. Ilang sandali pa nga, dumating si Aling Osang Mariposco. May dalang maliit na lalagyan ng supas. Hoy, Darben! Sigaw nito mula sa labas. Narinig kong may matandang nasiraan dito. Ito, supas. Huwag kang kukontra. Hindi ito utang. Tira ito sa karinderya. Tira na naman? Tanong ni Mang Tasyo. Osang, ang tira mo laging bagong luto. Tumahimik ka, Tasyo. Baka hindi kita bigyan. Natawa ang ilan sa loob ng talyer. Kahit sandali, gumaan ang paligid. Inabutan ni Aling Osang sina Lolo Ireneo at Lola Basilia ng mainit na supas. Nang matikman iyon ni Lola Basilia, napaluha siya ng tahimik. Bakit po? Nag-aalalang tanong si Nelia. Umiling si Lola Basilia. Wala. Naalala ko lang noong may pwesto pa kami sa palengke. Ganito rin kami noon. Kapag may napapagod na kargador, pinakakain namin kahit walang bayad. Tumingin ang Lolo Ireneo sa asawa. Oo, lagi mong sinasabi noon, Basing. Ang taong gutom, hindi dapat pinagkakakitaan. Tumigil si Serafin sa loob ng sasakyan nang marinig niya ang pangalang iyon. Basing. Nanay Basing. Iyon ang tawag noon ng mga kapitbahay sa kanyang ina. Bumilis ang tibok ng puso niya. Napahawak siya sa kwintas na suot, isang lumang pendant na iniwan sa kanya noong dalaga pa siya. Sa loob niyon ay may maliit na piraso ng lumang larawan, ngunit kupas na ang gilid. Hindi niya na matandaan ng malinaw ang muka ng kanyang ina sa larawan, pero ang boses na naririnig niya mayon, ang pangalang iyon, at ang panyo sa kamay ng matanda, lahat iyon ay unti-unting bumubuo ng sagot. Sa loob ng talyer, patuloy ang kwento ni Lolo Ireneo habang gumagawa si Darven. May anak din kami noon, sabi ng matanda, mabagal ang boses. Babae, matalino, matapang. Pangarap niyang umangat. Kami naman, natakot. Akala namin kapag hinayaan namin siyang lumayo, mawawala siya sa amin. Nasa na po siya ngayon? Maingat na tanong ni Nelia. Napayuko si Lola Basilia. Hinaplos niya ang lumang panyo sa kanyang kanlangan. Sa sulok nito, may bordang maliit na letrang S na kupas na ang sinulid. Hindi namin alam. Baka mayaman na. Baka may pamilya na. Baka kinalimutan na kami. Sumikip ang dibdib ni Serafin. Halos hindi siya makahinga. Mauro noticed her trembling hands. Ma'am, lalabas na po ba tayo? Umiling si Serafin pero tumutulo na ang luha niya. Sandali pa, hindi ko pa kaya. Bago pa tuluyang lumalim ang usapan sa loob, biglang humintong motorsiklo sa harap ng talyer. Bumaba si Rocco Mendaro, suot ang mamahaling jacket kahit umuulan. Kasama niya ang 2 tauhan na kauniporme mula sa kanyang talyer. Tinignan niya ang esena, si Darven na nakaluhod sa sahig, si Mang Tasyo na naghahanap ng piyesa,
ang dalawang matanda na kumakain ng sopas at ang sirang kariton na unti-unti nang inaayos. Napangisi si Rocco. Ang ganda naman ng negosyo nyo. Talyer ba ito o bahay ampunan ng mga pulubi? Natahimik ang lahat. Tumayo si Darvin, hawak pa rin ang wrench. Rocco, hindi ngayon. Bakit? May VIP customer ka ba? Tinuro ni Rocco ang kariton. Iyan? Basura may gulong? Namula ang mukha ni Lolo Ireneo sa hiya. Yumuko si Lola Basilia at mas hinigpitan ng hawak sa panyo. Lumapit si Darvin kay Rocco pero pinanatili niyang kalmado ang boses. Kung wala kang kailangan, umalis ka na. May inaayos kami. Sayang oras mo. Walang pambayad ang mga yan. Ganyan talaga ang mahirap, Darvin. Kapwa mahirap ang nilulubog. Napasulyap si Serafin mula sa sasakyan. Naningit ang mga mata niya. Hindi siya sanay makita ng ganitong klaseng panghahamak ng harapan. Sa mundo ng negosyo, naririnig ang insulto sa magagarang salita. Pero dito, hubad ang kalupitan. Mali ka, sagot ni Darvin. Hindi ako nalulubog kapag tumutulong ako. Mas nalulubog ang taong may pera pero walang awa. Natahimik sandali si Rocco. Pagkatapos ay tumawa siya pero halatang napikon. Matapang ka dahil nandyan ang matandang yan, sabi niya sabay tingin kay Mang Tasyo. Pero tandaan mo, malapit nang mawala ang talyer na ito. May permit inspection na bukas. Kapag may nakita silang mali, goodbye na kayo. Nanigas si Mang Tasyo. Anong pinagsasabi mo? Realidad, tanda. Ang lugar na ito, sayang kung mapupunta lang sa Kalawang, mas bagay itong parking area ng maayos na negosyo. Hindi na sumagot si Darvin. Alam niyang kapag pinatulan niya, lalala lang ang gulo. Kaya bumalik siya sa kariton at ipinagpatuloy ang pagkukumprimi. Sa bawat hampas ng martilyo, ramdam ang pagpipigil niya sa galit. Nang makitang hindi siya napapansin, mas nainis si Rocco. Sige, magpabayani ka. Tingnan natin kung kabayanihan pa rin ang ipapakain mo kapag pinalayas ka na sa inuupahan mo. Naglakad si Rocco palayo, pero bago umalis ay binangga niya ng paa isang kahon ng piyesa. Kumalat ang mga tornilyo sa sahig. Oops, sabi niya. Basura rin naman. Akmang susugod si Kakilet pero hinawakan ni Darvin ang kanyang balikat. Hayaan mo. Pero kuya, hayaan mo. Ulit ni Darvin, mas mababa ang boses. Umalis si Rocco na mayabang pa rin ang tindig. Naiwan sa talyer ang mabigat na katahimikan. Si Lola Basilia ang unang sumalita. Anak, wag mo nang ituloy. Ayaw naming mapahamak ka dahil sa amin. Tinignan niya si Darvin. Hindi po kayo ang dahilan kung bakit kami pinapahirapan ni Rocco. Matagal na po siyang ganyan. Nagkataon lang na ngayon niyo siya nakita. Pero baka mawalan ka ng hanap buhay, dagdag ni Lolo Ireneo. Gumiti si Darvin kahit halatang pagod na. Lo, kung titigil ako sa paggawa ng tama dahil may naninikot, matagal na dapat akong tumigil mabuhay. Muling nagpatuloy ang trabaho. Nilinis ni Darvin ang bearing, pinutol ang sobrang bakal, inayos ang ehe at pinatibay ang ilalim ng kariton. Si Mang Tasyo ang naghawak ng ilaw, si Kikulet ang nag-abot ng tornilyo, si Nelia ang nag-alalay kay Lola Basilia. Si Aling Osang naman ay nagbabantay sa kumukulong tubig para may mainit na mainom. Lumipas ang mahigit 2 oras. Tumila ang ulan. Unti-unting luminaw ang kalangitan, pero basa pa rin ang kalsada. Sa wakas, itinayo ni Darvin ang kariton at dahan-dahang itinulak. Umikot ang bagong ayos na gulong ng maayos. Wala nang kalansing, wala nang sayad. Nilagyan pa niya ng simpleng preno gamit ang lumang bakal at pinalakas ang hawakan para hindi madaling mabali. Sa ibabaw, ikinabit niya ang lumang tarpal para may panangga sa araw at ulan. Subukan niyo, Polo, sabi ni Darvin. Lumapit si Lolo Ireneo at hinawakan ng kariton. Itinulak niya ito ng kaunti. Napanganga siya sa gaan. Basing, sabi niya sa asawa, halos parang bata ang tuwa. Gumagaan, hindi na siya kumakabig. Tumayo si Lola Basilia. Inalalayan ni Nelia. Hinawakan niya ang gilid ng kariton at napaiyakan na. Parang bago, bulong niya. Hindi po bago, pero mas ligtas na. Kumuha si Lolo Ireneo ng maliit na supot mula sa bulsa.
Binuksan niya iyon at inilabas ang ilang barya at lukot na perang papel. Anak, ito lang ang kaya namin ngayon. Kulang ito, alam ko, pero tanggapin mo. Tinignan ni Darwin ang pera. Alam niyang makakatulong iyon sa renta. Alam niyang pwede niyang ipambili ng pagkain. Pero hindi niya kinuha. Lo, Nay, may tabi niyo na po iyan. Pambili niyo ng bamot at pagkain. Hindi pwede, giit ni Lolo Ireneo. May dignidad pa kami. Alam ko po, kaya hindi ko kayo tinutulungan dahil naaawa ako. Tinulungan ko kayo dahil dapat lang. Kapag nakaluwag kayo balang araw, tulungan niyo na lang ang iba. Iyon na ang bayad. Napahawakan si Lola Basilia sa kamay ni Darwin. Mainit ang palad niya, nanginginig, pero puno ng pasasalamat. Anak, sabi niya, sana kung nasaan man anak namin, may makatagpo rin siyang taong gaya mo. Hindi na napigilan ni Serafin ang mapahigpi sa loob ng sasakyan. Napayuko siya, tinakpan ng bibig at pilit pinigil ang paglabas ng iyak. Si Mauro ay tahimik lang pero maging siya ay naapektuhan sa esena. Ma'am, bulong niya. Sila na po iyon. Hindi sumagot si Serafin. Nakatingin siya sa kamay ni Lola Basilia na nakahawak kay Darwin. Ang kamay na iyon ang dating kamay na nag-aayos ng buhok niya bago siya pumasok sa paaralan. Ang boses na iyon ang dating kumakanta sa kanya kapag nilalagnat siya. Ang panyo na iyon ang dating panyo na pinambabalot sa baon niyang tinapay. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto ng sasakyan at tuluyang lumapit, may dumating na barangay service sa harap ng talyer. Bumaba mula rito si Joe Marlintag, ang inspektor na kakilala ni Rocco, kasama ang 2 barangay aide na may hawak na clipboard. Magandang hapon, malakas na sabi ni Jomar habang tumingin sa kaligiran. May reklamo tungkol sa obstruction, illegal repair operation at paggamit ng sidewalk bilang talyer. Napatingin si Mang Tasyo kay Darwin. Nanlamig si Aling Osang. Napahawakan si Kikulit sa likod ni Darwin. Sa kabilang kanto lumitaw si Rocco, nakangiti na parang matagal niyang hinihintay ang esenang iyon. Ayan na, bulong ni Mang Tasyo. Sinimulan na niya. Hinawakan ni Darwin ang gilid ng bagong ayos na kariton ni Lolo Ireneo at Lola Basilia. Pagkatapos ay tumingin kina Lolo Ireneo at Lola Basilia. Huwag po kayong matakot. Ako ang haharap. Sa loob ng itim na sasakyan, dahan-dahang pinunasan ni Serafin ang luha sa pisngi niya. Ang lungkot sa mukha niya ay napalitan ng malamig at matibay na galit. Mauro, sabi niya, mababa ngunit malinaw ang boses. Tawagan mo ang legal team at huwag mong paandarin ang sasakyan. Opo, ma'am. Tumingin muli si Serafin sa loob ng talyer, sa mag-asawang matagal niyang hinanap, sa binyatang nagtanggol sa kanila ng walang hinihinging kapalit, at sa mga taong handang yurakan sila dahil mahirap sila. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya tatakbo mula sa nakaraan. Ngulit hindi pa siya lalabas. Hindi pa. Gusto muna niyang makita hanggang saan kayang manindigan ni Darwin kapag ang kalaban ay hindi nagutom, ulan o sirakan niyang kariton, kundi kapangyarihang ginagamit para durugin ang walang laban. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, makikita natin na minsan ang tunay na tapang ay hindi lang nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa kakayahang tumama sa tama kahit ang kaharap mo ay taong may kapangyarihan, koneksyon at perang kayang magpatahimik ng marami. Nakatayo si Darwin sa harap ng lumang talyer ni Mang Tasyo. Hawak pa rin ang gilid ng bagong ayos na kariton ni Lolo Ireneo at Lola Basilia. Basa pa ang kalsada mula sa ulan. May maliliit pang patak na bumabagsak sa mga yero ng tindahan. At ang hangin ay amoy putik, grasa at bagong tanggal na kalawang. Sa harapan niya ay nakatayo si Joe Marlintag, ang barangay inspector na may hawak na clipboard. Sa likod nito ay 2 barangay aide na hindi rin sigurado kung bakit sila nandoon. Sa kabilang gilid naman ay nakasandal sa motorsiklo si Rocco Mendaro, nakangiti na parang matagal niyang hinihintay ang esenang iyon. Darwin Alcaraz? Tanong ni Jomar, kahit halatang kilala naman siya. Ako po, kalmadong sagot ni Darwin. Ito ba ang operasyon niya? Hindi po sa akin ang talyer, kay Mang Tasyo po ito, tumutulong lang ako. Lumapit si Jomar sa tarangkahan ng talyer at tinignan ng paligid. Ayon sa reklamo, nakaharang daw kayo sa sidewalk, gumagawa ng illegal repair operation at nagdudulot ng panganib sa publiko. Napakunot ang noon ni Mang Tasyo.
Iligal? Mahigit 30 taon na ang talyer ko rito. May barangay clearance ako. May lumang permit din ako sa City Hall. Kung may problema, dapat may sulat muna. May reklamo, Mang Tasyo. Malamig na sagot ni Jomar. At kapag may reklamo, pwede kaming magsagawa ng inspeksyon. Inspeksyon, oo. Pero hindi ibig sabihin pwede niyong kumpiskahin ng gamit o ipasara agad ang kabuhayan ng tao nang walang malinaw na notis. Napatingin si Jomar sa kanya, tila na insulto. Nag-aral ka ba ng batas, iho? Hindi po, pero marunong ako magbasa ng karapatan. May ilang taong nakarinig mula sa paligid. Tanong ni Jomar, kahit halatang kilala naman siya. Ako po. Kalmadong sagot ni Darwin. Ito ba ang operasyon ninyo? Hindi po sa akin ang talyer. Kay Mang Tasyo po ito. Tumutulong lang ako. Lumapit si Jomar sa tarangkahan ng talyer at tiningnan ng paligid. Ayon sa reklamo, nakaharang daw kayo sa sidewalk, gumagawa ng illegal repair operation at nagdudulot ng panganib sa publiko. Napakunot ang noo ni Mang Tasyo. Illegal? Mahigit 30 taon na ang talyer ko rito. May barangay clearance ako. May lumang permit din ako sa City Hall. Kung may problema, dapat may sulat muna. May reklamo, Mang Tasyo. Malamig na sagot ni Jomar. At kapag may reklamo, pwede kaming magsagawa ng inspeksyon. Inspeksyon, oo. Pero hindi ibig sabihin pwede niyong kumpiskahin ng gamit o ipasara agad ang kabuhayan ng tao nang walang malinaw na notis. Napatingin si Jomar sa kanya, tila na insulto. Nag-aral ka ba ng batas, iho? Hindi po, pero marunong akong magbasa ng karapatan. May ilang taong nakarinig mula sa paligid. Lumabas si Aling Minda mula sa sari-sari store. Si Aling Osang naman ay nakatayo sa gilid ng karinderya, hawak pa ang sandok. Si Nele Sampiro ay inalalayan si Lola Basilia. Si Kikolet ay nakatago sa likod ni Mang Tasyo, ngunit nakasilip at halatang kinakabahan. Lumapit si Rocco, palakpak ng mabagal. Ang galing! May abogado na pala ang talyer. Sayang, puro grasa ang toga. Tumawa ang isa sa mga tauhan ni Rocco, pero walang sumunod. Hindi na nakakatawa ang sitwasyon para sa mga taong nanonood. Alam nilang kapag naipasara ang talyer ni Mang Tasyo, hindi lang isang negosyo ang mawawala. Mawawala rin ang takbuhan ng mga mahihirap kapag may sirang bisikleta, kariton o sidecar na hindi nila kayang ipagawa sa mahal. Rocco, sabi ni Darwin, piniling manatiling mahinahon. Kung ikaw ang nagreklamo, sabihin mo na lang ng diretso. Huwag ka nang magtago sa barangay. Tumaas ang kilay ni Rocco. Ako? Bakit naman ako mag-aaksaya ng oras sa inyo? May nagreklamo lang siguro dahil istorbo kayo. Kanina mo pa kaming pinagbabantaan. Ngayon dumating sila. Hindi mahirap pagdugtungin. Lumapit si Jomar kay Darwin. Mag-iingat ka sa binibitawan mong salita. Pwede kang makasuhan ng paninirang puri. Kung may mali po akong sinabi, ipaliwanag nyo. Pero bago kayo pumasok at galawin ng gamit, gusto naming makita ang written complaint, inspection order, at pangalan ng opisyal na nag-authorize nito. Sandaling natahimik si Jomar. Napatingin siya kay Rocco, ngulit mabilis ding bumawi. Hindi mo kami tuturuan kung paano gawin ang trabaho namin. Hindi po kayo dinuturuan. Pinapaalala ko lang na trabaho nyo rin ang protektahan ng mahihirap, hindi takutin sila. Kumalat ang mahinang bulungan sa paligid. Ang ilang tricycle driver na dati nang natulungan ni Darwin ay nagsimulang lumapit. Si Mang Sening na ipinaayos ni Darwin ang preno noong nakaraang linggo, kahit walang bayad, ay huminto sa gilid ng kalsada. Anong nangyayari rito? Tanong ni Mang Sening. Papasara daw ang talyer. Bakit? May nasaktan ba rito? May naaksidente ba? Sa talyer na tong ako napapaayos ang padyak ko kapag walang-wala ako. Lumakas ang loob ng ibang kapitbahay. Si Nelia ay nagsalita rin. Inspektor, kung may violation, pwede naman pong iayusin ng maayos. Hindi kailangan ng pananakot. Tumingin si Jomar kanya. Ma'am, huwag kayong makialam kung hindi nyo negosyo. Negosyo ng buong komunidad ito, ma'am. Dahil maraming umaasa sa lugar na ito. Sa loob ng itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, tahimik na pinapanood ni Seraphine Mandapat Veloria ang lahat.
Nakapatong sa kanlungan niya ang maliit na leather folder na dala ni Mauro mula sa glove compartment. Nandoon ang mga lumang impormasyon mula sa private investigator, mga litrato ng matandang mag-asawa mula sa malayo, kopya ng dating palengke record, at pangalan ni na Ireneo Mandapat at Lola Basilia. Hindi na halos kailangan ni Serafin ang mga dokumento. Ang puso na mismo ang kumikilala. Noong narinig niya kanina ang salitang basing, nung makita ang panyo na may borda ng S, at nung narinig ang kwento ng anak na nawala, parang isa-isang bumagsak ang pader na itinayo niya sa sarili sa loob ng maraming taon. "Ma'am," mahinang sabi ni Mauro. Hawak ang cellphone. "Nakausap ko na po si Attorney Felicidad Gualberto. Papunta na raw sila, sama 2 tao mula sa compliance team." "Gaano katagal?" "Malapit lang po. Pero kung lalabas kayo ngayon, ma'am, baka mas mabilis tumigil ang mga yan." Hindi agad sumagot si Salafin. Nakatingin siya kay Darvin. Nakikita niya kung paano itong pinagmamalasakit ang talyer, ang mga matatanda, at ang mga taong hindi niya naman kaano-ano. Walang ingay ang tapang nito. Hindi pa sigaw, hindi pa sikat, pero matatag. Gusto kong makita hanggang saan nila kayang abusuhin ng kapangyarihan kapag akala nilang walang mayaman na nanonood. Bulong ni Serafin. Napatingin si Mauro sa rearview mirror. At kung masaktan po si Darvin, doon napakuyom ang kamay ni Serafin. Hindi ko hahayaang umabot doon. Sa labas, lumala ang tensyon. Pumasok na si Jomar sa harap ng talyer at tinuro ang ilang gamit. "Isama niyo yung welding machine, yung compressor at yung kahon ng tools," utos niya sa mga aide. Agad na humarang si Mang Tasyo. "Hindi niyo gagalawin yan! Kabuhayan ko yan!" Itinulak siya ng bahagya ng isang aide. Hindi malakas pero sapat para mapaatras ang matanda. Mabilis siyang sinalo ni Darvin. "Mang Tasyo!" Napasinghap si Lola Basilia. "Ireneo, kawawa naman sila dahil sa atin." Humiktit ang hawak ni Lolo Ireneo sa kariton. "Hindi dahil sa atin ito, Basing. Matagal na silang gustong durugin ng mga yan." Lumapit si Darvin kay Jomar. Mas mababa na ang boses niya pero mas matigas. "Inspektor, huwag niyo pong ituloy. Wala kayong ipinapakitang dokumento. Kapag kinuha niyo ang gamit, malinaw na pang-aabuso yan." Tumingin si Jomar sa kanya ng matalim. "Ano, pipigilan mo kami?" "Kung kailangan." "Darvin!" tawag ni Mang Tasyo. Halatang nag-aalala. Ngumiti si Rocco. "Ayan, nakita niyo? Resisting authority. I-video niyo." Kinuha ng isa niyang tauhan ng cellphone at nagsimulang mag-record, ngulit sinadya nitong kuhanan si Darvin lamang, hindi ang pagtulak kay Mang Tasyo o ang kakulangan ng dokumento. Sa sandaling iyon, lumitaw naman sa kanto si Brixo Lambanicio, ang junk shop operator na matagal nang nambabaat kina Lolo Ireneo at Lola Basilia. Mukhang narinig nito ang gulo at gustong makisawsaw. "Oh, Ireneo!" sigaw ni Brixo. "Nandito pala! Yung kariton mo, may utang ka pa kay sa akin sa timbang nung isang araw. Kung hindi ka magbabayad, kukunin ko na yan." Napalingon si Lolo Ireneo. "Brixo, wala kaming utang sa'yo. Ikaw pa nga ang kulang magbayad sa mga bote namin." "Walang resibo, walang reklamo," sagot ni Brixo, nakangisi. Sumiklab ang galit sa mukha ni Darvin. Hindi pa tapos ang problema sa talyer, dinagdagan pa ng pang-aapi sa matatanda. "Kuya Darvin," bulong ni Kikolet, "ang dami nila." "Oo, pero hindi ibig sabihin tama sila." Samantala, sa loob ng sasakyan, may tumawag sa cellphone ni Serafin. Lumabas sa screen ang pangalan ni Carmela Yarola, ang personal assistant niyang ilang taon nang pinagkakatiwalaan. Pinindot ni Serafin ang answer. "Ma'am, mabilis na sabi ni Carmela sa kabilang linya. Nasaan po kayo? May meeting po kayo dapat sa board." "May mas importante akong inaasikaso." "Ma'am, kung tungkol na naman po ito sa paghahanap ng mga magulang ninyo, pakiusap, mag-ingat po kayo. Maraming matatanda ang pwedeng magpanggap kapag nalaman nilang mayayaman kayo." Namlamig ang boses ni Serafin. "Paano mo nalaman na may matatanda akong nakita?" Saglit na kamahimik si Carmela. "Ah, ma'am, hula ko lang po.
Kasi yun po ang madalas ninyong ginagawa kapag umaalis kayo ng biglaan. Hindi agad nagsalita si Serafin. May kung anong kakaiba sa sagot ni Carmela. Masyadong mabilis, masyadong handa. Carmela, sabi niya, hanapin mo sa archive ang lahat ng liham na dumating sa lumang opisina ko mula 2009 hanggang 2015, lalo na ang galing sa apelyidong Mandapat. Mas mahabang katahimikan ang sumunod. Sige po ma'am, sagot ni Carmela, ngunit halatang nagbago ang tono. Pinatay ni Serafin ang tawag. Tumingin siya kay Mauro. Mauro, may itinatago si Carmela. Matagal na po nararamdaman yan, ma'am, pero wala pa tayong hawak na ebidensya. Magkakaroon tayo. Sa labas, may kamay na ang aide sa welding machine ni Mang Tasyo. Humakbang si Darwin at hinawakan ng hawakan ng makina para pigilan. Huwag niyo pong kunin. Bitiw, utos ni Jomar. Hindi po. Sumugod ang isa pang aide para tanggalin ang kamay ni Darwin, ngulit biglang humarang si Mang Sening at dalawang tricycle driver. Dahan-dahan kayo, hindi kriminal ang batang yan. Nagsimula ng maggagulo. Si Aling Osang ay sumisigaw na tumigil sila. Si Nelia ay hawak ang cellphone at nagre-record, siniguradong kuha ang buong pangyayari. Si Aling Minda naman ay pinauupo si Lola Basilia na muling nanhina dahil sa takot. Darwin, anak, huwag mo nang ipahamak ang sarili mo. Nanginginig ang boses ni Lola Basilia. Tuminim si Darwin sa kanya. Sa gitna ng gulo, ngumiti siya ng mahina. Nay, kung mananahimik ako ngayon, paano na yung mga susunod nilang tatapakan? Napaluha si Lola Basilia. Para siyang nakikita ang anak niya sa tapang ni Darwin. Hindi dahil magkamukha sila, kundi dahil pareho silang may puso na hindi madaling yumuko kapag may naaapi. Doon na hindi nakatiis si Serafin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Una, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nilamon ng ingay ng gulo. Ngulit nang bumaba siya, parang may biglang nagbago sa hangin. Ang eleganteng tindig niya, ang mahinahong paraan ng paglakad at ang bigat ng presensya niya ay nakatawag ng pansin sa mga taong nasa gilid. Suot niya ang simpleng puting blouse, itim na slacks at sapatos na hindi bagay sa maputig na kalsada. Ngunit hindi siya nag-alinlangan. Lumakad siya direkta sa talyer, habang si Mauro ay nasa likuran niya may kausap sa telepono. Unang nakapansin si Rocco. Napakunot siya. Pagkatapos ay nanlaki ang mata. Sandali! Bulong niya. Si Serafin Veloria? Napatigil si Jomar. Napalingon ang mga tao. Si Darwin, na hawak pa rin ang welding machine, ay dahan-dahang bumaling sa babaeng papalapit. Hindi niya ito kilala ng personal, pero kilala niya ang pangalan. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Serafin Mandapat Veloria, ang bilyonaryang negosyanteng madalas laman ng balita dahil sa malalaking proyekto at scholarship foundations. Pero hindi kay Darwin nakatingin si Serafin. Nakatitig siya kay Lola Basilia. Huminto siya ilang hakbang mula sa matanda. Nanginginig ang labi niya. Ang babaeng kilala sa boardroom bilang matigas at hindi basta-basta nababasag ay biglang nagmukhang batang matagal nang naliligaw. Nay, mahinang niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Lola Basilia. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang dibdib. Tila tumigil ang oras. Hindi, bulong niya. Hindi maaari. Lumapit pa si Serafin. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Nanay Basing? Sa isang iglap, parang nawala ang ingay ng buong kanto. Si Lolo Ireneo ay napahawak sa kariton. Ang kamay niya ay nanginginig habang pinagmamasdan ang babaeng nasa harap nila. Sera, halos pabulong niyang sabi. Nahagulgol si Serafin. Tatay, hindi na napigilan ni Lola Basilia ang sarili. Lumapit siya, nanghihina, at sinalubong siya ni Serafin sa yakap. Mahigpit, nanginginig, puno ng taong nawala, liham na hindi nabasa, kaarawan walang yakap, Paskong walang bati, at gabing pare-pareho silang umiyak sa magkakaibang lugar. Akala namin kinalimutan mo na kami, hikbi ni Lola Basilia. Hingahanap ko kayo, umiiyak na sagot ni Serafin. Matagal ko kayong hinanap,
Akala ko ayaw ni na akong makita. Anak, halos hindi makapagsalita si Lolo Ireneo. Bumitaw si Serafin sa ina at hinakap ang ama. Ang dating matibay na si Lolo Ireneo na sanay magpasa ng sako, kariton at gutom ay umiyak na parang batang matagal nang naghihintay na balikan. Ang lahat ay tahimik, kahit si Rocco ay hindi makapagsalita. Ngunit hindi nagtagal, tumayong tuwid si Serafin. Pinunasan niya ang luha. Ang mukha niya ay nananatiling basag sa emosyon, ngunit ang mga mata niya ay naging matalim. Hinarap niya si Jomar. Kayo ang inspector? Opo, Ma'am Veloria. May reklamo lang po kami na... Nasaan ang written complaint? Nasa opisina po. Inspection order? Ma'am, routine lang po ito. Routine inspection na may kasamang pagtatangkang kumpiskahin ang kagamitan ng pribadong kabuhayan? Routine rin bang itulak ang matandang may-ari? Hindi makasagot si Jomar. Hinarap naman niya si Rocco. At ikaw? Biglang nagbago ang tindig ni Rocco. Pilit siyang ngumiti. Ma'am Serafin, misunderstanding lang to ito. Concerned citizen lang ako. Gusto ko lang maging maayos ang lugar. Maayos? Tanong ni Serafin. O bakante para sa negosyo mo? Namula ang mukha ni Rocco. Dumating ang isang itim na van. Bumaba mula rito si Attorney Felicidad Gualberto kasama ang 2 legal staff. Diretso silang lumapit kay Serafin. Ma'am, handa na po kaming kumuha ng statements. Tumanggo si Serafin. Kunin ninyo ang video mula kay Ma'am Nelia. Kunin ang pangalan ng lahat ng opisyal na dumating dito. I-secure ang CCTV sa kanto kung mayroon. At ipaalam sa City Legal Office na may posibleng abuse of authority at harassment sa maliliit na negosyo. Namupla si Jomar. Ma'am, baka pwede nating pag-usapan. Pag-uusapan natin, putol ni Serafin, sa tamang opisina, sa harap ng tamang dokumento. Si Brixo na kanina ay nagyayabang ay dahan-dahang umatras, pero napansin siya ni Lolo Ireneo. Brixo, sabi ng matanda, mas matatag na ang boses. Huwag ka munang aalis, marami ka ring kailangang ipaliwanag. Napatingin si Brixo sa paligid at napalunok. Si Darvin ay tahimik lang sa gilid. Binitawan na niya ang welding machine. Wala siyang sinabi habang nagaganap ang lahat. Hindi siya lumapit kay Serafin para magpakilala. Hindi rin siya nagkwento ng kabutihan niya. Sa halip, tinignan niya sina Lola Basilia, Lolo Ireneo at Serafin na magkakayakap muli. Para sa kanya, sapat na iyon. Ngunit napansin siya ni Serafin. Matapos makausap ang abogado, lumapit siya kay Darvin. Ilang sandali siyang tumingin kay Darvin sa basang damit, maruming kamay, sugat sa palad at pagod na mata sanay magtiis. Ikaw ba si Darvin? Tanong niya. Opo, ma'am. Tinulungan mo ang mga magulang ko. Hindi ko po alam na magulang niyo sila. Tinulungan ko lang po sila dahil kailangan nila ng tulong. Mas lalo siyang tinignan ni Serafin. Parang doon niya mas naintindihan kung bakit mahalaga ang nasaksihan niya. Kung alam ni Darvin na mayaman ang anak ng mga matanda, maaaring ibang usapan iyon. Pero hindi niya alam. At kahit wala siyang alam, ginawa pa rin niya ang tama. May kailangan ka ba? Sandaling tumahimik si Darvin. Marami siyang kailangan. Renta, pagkain, pambayad ng utang, proteksyon para sa talyer, at kariton na ngayon ay maayos na nakatayo sa gilid. Wala po para sa akin. Sagot niya. Pero kung maaari, huwag niyo pong hayaang mapasara ang talyer ni Mang Tasyo. Marami pong mahihirap na umaasa rito. Napahinto si Serafin. Iyon ang unang hiling ni Darvin matapos niyang mailigtas sa kahihiyan at panganib ang mismong mga magulang niya. Hindi pera, hindi posisyon, hindi pabor para sa sarili, kundi proteksyon para sa ibang tao. Dahan-dahan siyang tumanggo. Hindi lang talyer ang poprotektahan natin, sabi ni Serafin. Aalamin natin kung ilan pang maliliit na kabuhayan ang tinatakot sa lugar na ito. Nagliwanag ang mata ni Mang Tasyo, pero hindi pa rin siya makapaniwala. Ma'am, sabi ng matanda, hindi kami sanay sa ganitong tulong. Hindi ito awa,
sagot ni Serafin. Utang ito ng lipunan sa mga taong matagal nang nagtatrabaho ng marangal pero laging tinutulak sa gilid. Tumulo muli ang luha ni Lola Basilia habang nakatingin sa anak. Si Lolo Ireneo naman ay hinawakan ng kariton. Ang karitong kanina lang ay sirang-sira, ngunit ngayon ay tila naging saksi sa pagbabalik ng kanilang pamilya. Habang dinadala ni Attorney Felicidad ang mga unang pahayag at pinapaalis ng maayos ang mga barangay aid, Rocco ay tahimik na umatras. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, narinig niya ang boses ni Serafin. Mr. Mendaro, napatigil siya. Huwag kang masyadong lalayo. Kailangan din naming malaman kung bakit alam mong may inspeksyon bago pa dumating ang inspektor. Hindi na siya nakasagot. Sa dulo ng araw, walang marangyang selebrasyon, walang biglang gantimpala, walang pera na ipinamigay. Ang mayroon lang ay isang matandang mag-asawang muling niyakap ang anak, isang talyer na pansamantalang nakaligtas, at isang binatang tahimik na bumalik sa pagpupunas ng kanyang mga gamit na parang walang malaking nangyari. Ngunit alam ng lahat na may nagbago na. Dahil sa araw na yon, nakita ng buong kanto na ang mahihirap ay hindi kailangang habang buhay yumuko. Nakita nila na may mga kasinungalingang kayang mabuwag kapag may taong handang tumayo sa tama. At nakita ni Serafin sa katauhan ni Darven na may kabutihang hindi kayang bilhin, hindi kayang utusan, at hindi kayang pikiin. Habang pauwi na ang araw at unti-unting nagkukulay kahel ang langit, tumayo si Darven sa harap ng talyer. Sa gilid niya nakatayo ang kariton ni Lolo Ireneo at Lola Basilia. Hindi na sirang simbolo ng paghihirap, kundi tahimik na simula ng panibagong kabanata. Hindi pa tapos ang laban, pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na nag-iisa si Darven sa laban na yon. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng ito, makikita natin na hindi laging pera ang tunay na nagbabago sa buhay ng tao. Minsan nagsisimula ang pagbabago sa isang taong handang makinig, sa isang komunidad na matagal nang pinatitahimik, at sa kabutihang piniling ituloy kahit wala ng ibang naniniwala. Kinabukasan matapos ang araw na muling nagtagpo sina Serafin, Lolo Ireneo at Lola Basilia, tila nag-iba ang hangin sa maliit na kanto ni Darven. Hindi na lang ito dating kalsadang puno ng kalawang, ingay at pagod. Sa bawat taong dumadaan sa harap ng talyer ni Mang Tasyo, may usap-usapang hindi maubos. Alam mo ba, anak pala ng bilyonarya yung mag-asawang nangangalakal. Si Darwin daw ang dahilan kung bakit sila nagkita ulit. Pinatigil daw ni Serafin mismo ang inspektor. Hindi humingi ng pera si Darwin, talyer pa rin ni Mang Tasyo ang inalala. Pero sa loob ng talyer, parang walang nagbago kay Darwin. Maaga pa lang ay naroon na siya, nakayuko sa ilalim ng lumang tricycle sidecar, inaayos ang kumalakalangsing na bakal. Basag ang kuko niya, may sugat pa ang palad mula sa pagkumpunis ng kariton at hindi pa rin nawawala ang bahid ng grasa sa braso niya. Kung may nagbago man, iyon ang dami ng taong dumarating para magpasalamat, makiusyoso o magtanong kung magkano raw ang matatanggap niyang gantimpala. Darwin, tawag ni Aling Minda habang inaabot ang isang basong kape. Kumain ka na ba? Opo, kahit ang totoo ay pandesal lang ang kinain niya. Sinungaling, singit ni Kikulit sa gilid, hawak ang basahan. Kalahati lang ng pandesal kinain yan, yung kalahati binigay sa pusa. Napatingin si Darwin sa bata. Ikaw na naman ang nagsusumbong. Katotohanan lang kuya, sabi mo nga dapat hindi nagsisinungaling. Napangiti si Mang Tasyo habang nakaupo sa lumang silyang kahoy. Talo ka na naman sa bata yan. Bagamat nagtatawanan sila, ramdam ni Darwin ang bigat sa paligid. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nakita niyang pinahiya sina Rocco Mendaro, Jomar Lintag at Brixo Lambanisio, pero hindi ibig sabihin noon ay susuko na ang mga taong sanay mang-api. Ang mga taong may koneksyon at pera ay bihirang tumigil sa unang pagkatalo. Madalas, mas lumalala pa sila kapag nasugatan ng pride. Tanghali nang dumating ang sasakyan ni Serafim.
Hindi tulad noong una, hindi na ito nakatago sa malayo. Huminto ito mismo sa harap ng talyer. Bumaba si Mauro at binuksan ang pinto para kay Serafin. Kasama niya sina Lolo Ireneo at Lola Basilia. Parehong maayos na ang suot ngunit halatang hindi pa sanay sa bagong kalagayan. Si Lola Basilia ay nakasuot ng simpleng bestida na kulay maputlang asul. Si Lolo Ireneo naman ay nakapolo at lumang sombrero pa rin dahil ayaw niyang palitan niyon kahit binilhan na siya ni Serafin ng bago. "Nay, Tay," bati ni Darwin. Agad na lumapit para alalayan sila. "Anak," sabi ni Lola Basilia, hawak agad ang kamay niya. "Kumain ka na ba?" Natatawa si Kikolet sa likod. "Ayan na kuya, dalawa na ang magtatanong sa'yo niyan." "Marami na akong bantay," biro ni Darwin. Tumingin si Serafin sa paligid. Tahimik siya noong una, parang sinusukat ang bawat sulok ng kanto. Nakita niya ang mga batang nakaupo sa gilid ng karinderya, ang mga tindera na nakaabang sa benta, ang mga tricycle driver na naghihintay ng pasahero at ang mga taong may kanya-kanyang kabuhayan na madaling maputol kapag tinakot ng maling opisyal. "Darwin," sabi niya, "pwede ba tayo mag-usap?" Tumanggo si Darwin. "Opo, ma'am." "Serafin na lang," sagot niya. "Hindi mo kailangan tawagin akong ma'am." Hindi alam ni Darwin kung paano sasagot kaya tumanggo na lang siya. Sa loob ng talyer, pinaupo ni Mang Tasyo si Serafin at ang mga matatanda. Si Aling Osang ay agad nagpadala ng mainit na supas. Si Nelia ay dumating din mula daycare para kamustahin sila. At si Aling Minga ay nagdala ng tinapay. Sa unang tingin, parang simpleng pagbisita lang iyon. Ngunit may dalang folder si Serafin at halatang may mas malalim siyang pakay. "Nagpatingin na kami sa doktor," nang punilat ni Serafin habang nakatingin kina Darwin at Mang Tasyo. Si Nanay Basilia kailangan ng tuloy-tuloy na gamot at pahinga. Si Tatay Ireneo naman kailangan ding bantayan ang baga. Matagal silang napagod, matagal silang naulanan, naarawan at nagtiis. Napayuko si Lolo Ireneo. "Anak, kaya pa naman namin. Huwag mo kaming alalahaning ng sobra." "Tay," mahinang sabi ni Serafin. "Mahigit 1 dekada ko kayong hindi naalagaan. Hayaan mo akong bumawi." Tumahimik ang lahat. Ramdam sa bawat salita ni Serafin ang bigat ng mga taong nawala sa kanila. Hindi iyon basta yaman na bumalik sa mahirap na pamilya. Iyon ay anak na nagkasala sa sariling alaala, magulang na nasaktan sa maling akala at panahon na hindi na nila maibabalik kahit gaano karami ang pera. "Hindi mo kasalanan lahat, anak," bulong ni Lola Basilia. "May mga taong pinaglaruan ng galit at lungkot natin." Doon bahagyang tumigas ang mukha ni Serafin at sisiguraduhin kong mananagot sila. Inilapag niya ang holder sa mesa. Nandoon ang mga litrato ng lumang notice, ilang kopya ng reklamo at listahan ng mga maliliit na negosyo sa paligid na matagal nang nakakatanggap ng banta. Hindi lang pala talyer ni Mang Tasyo ang tinatakot, pati karinderya ni Aling Osang, sari-sari store ni Aling Minda, maliit na vulcanizing shop ni Mang Sening at ilang pwesto ng sidewalk vendors ay target ding alisin. "Kaya pala ilang buwan na kaming ginugulo." Napumura ng mahina si Mang Tasyo. "Hindi lang kayo," dagdag ni Mauro. "May nakuha kaming impormasyon na may ilang barangay personnel na tumatanggap ng pabor kapalit ng peking violation reports." Napaisip si Darwin. "Kaya po ninyo silang kasuhan?" "Kaya," sagot ni Serafin, "pero hindi sapat ang kaso. Kapag natanggal sila, may papalit na naman kung hindi maaayos ang pinanggagalingan ng problema." "Tama," dagdag ni Nelia. "Kailangan ng legal na papeles ang mga pwesto. Kailangan ding turuan ang mga tao kung ano ang karapatan nila." Napatingin si Serafin kay Nelia. "Iyon ang dahilan kung bakit nandito ako." Dahan-dahang ipinaliwanag ni Serafin ang plano. Hindi niya gustong basta mamigay ng pera at umalis. Alam niyang kapag pera lang ang binigay, mauubos yon, mapag-aagawan o gagamitin ng iba para siraan ang mga taong tumanggap. Ang gusto niya ay isang pangmatagalang proyekto, isang community program na tutulong sa maliliit na hanap buhay na maging legal, silago at mas matibay. "Gusto kong magsimula ng training at livelihood center dito," sabi niya. "Hindi mall, hindi parking, hindi mataas na building. Isang lugar kung saan matututo ang kabataan ng practical skills. Repair, welding, basic electrical, bookkeeping, recycling at simpleng negosyo." Napatingin si Mang Tasyo kay Darwin.
Training center? Opo, sabi ni Serafin. At gusto kong si Darvin ang maging unang head trainer. Halos mabitawan ni Darvin ang hawak niyang baso. Ako? Tanong niya. Serafin, hindi ako nakatapos. Hindi ako guro. Pero marunong kang magturo. Sagot ni Serafin. Nakita ko kung paano mo turuan si Kikolet. Nakita ko kung paano kakausapin ng mga tao rito. Hindi kailangan ng diploma para patunayan na may malasakit ka. Ang kailangan lang, tutulungan kang ayusin ang mga kakulangan mo. Training certification, permits, at support. Agad na umiling si Darvin. Hindi ko alam kung kaya ko yan. Anak, mahinang sabi ni Lolo Ireneo. Noong inayos mo ang kariton namin, hindi mo rin alam kung ano ang kasunod. Pero ginawa mo pa rin dahil tama. Pero iba itulo. Oo, sagot ni Lola Basilia, kasi mas marami kang matutulungan. Natigilan si Darvin. Doon tumama sa kanya ang bigat ng alok. Hindi ito para yumaman siya. Hindi ito para gawing sikat siya. Ito ay pagkakataong ibigay sa iba ang bagay na matagal niyang hiniling noong bata siya. May humawak sa kamay niya habang natututo siyang bumangon. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagdesisyon, may nagsimulang kumalat na problema. Kinabukasan, may lumabas na video sa social media. Putol-putol ang kuha. Ipinakita roon si Serafin na kausap si Darvin. Kasunod ang esenang tila may inaabot na envelope sa kanya. Ang caption, binatang nagpanggap na bayani, binayaran pala ng bilyonarya. Hindi totoo ang video. Ang envelope na iyon ay kopya ng community proposal, hindi pera. Pero dahil putol ang kuha, maraming naniwala agad. May mga komentong masasakit. May nagsabing ginagamit lang ni Darvin ang matatanda. May nagsabing scripted ang muling pagkikita. May nagsabing paraang lang daw iyon ni Serafin para bumili ng lupa ng palihim. Nalaman ni Darvin ang lahat nang ipinakita sa kanya ni Kikolet ang cellphone ng kapitbahay. Kuya, naninginig ang boses ng bata. Hindi naman totoo ito, di ba? Hindi agad nakasagot si Darvin. Tinitigan niya ang video. Alam niyang may gumawa nito para sirain siya. At kahit alam niyang kasinungalingan iyon, masakit pa ring marinig na ang kabutihang ginawa niya ay binabaloktot. Hindi totoo, sagot niya sa huli. Bakit nila ginagawa sa'yo? Dahil minsan kapag hindi ka kayang bilhin, sisirain ka nila. Sa opisina naman ni Serafin, nanginginig sa galit si Attorney Felicidad habang hawak ang tablet. Ma'am, malinaw na edited. May source tayo? Tingnan ng angle, sabi ni Serafin. Kuha ito mula sa gilid ng talyer, malamang tauhan ni Rocco. Pumasok si Mauro. Ma'am, may impormasyon din tayo. Si Carmela ang unang nag-forward ng video sa ilang anonymous pages. Hindi direktang pangalan niya ang ginamit pero trace sa device na konektado sa Office Guest Network. Nanlamig ang mukha ni Serafin. Ang suspecha niya kay Carmela ay lumalalim pa. Masyadong itong gustong pigilan ng paghahanap niya sa magulang. Masyadong itong minamadali ang pag-alis niya noong araw na makita niya sina Ireneo at Basilia. At ngayon, may bakas na ito sa paninirang ginagawa kay Darvin. Hanapin niyo ang archive. Utos ni Serafin. Lahat ng lumang liham, lahat ng record. Kapag napatunayang nagtago siya ng impormasyon tungkol sa magulang ko, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Habang lumalaki ang gulo sa social media, mas lalo namang nagkaisa ang komunidad. Si Nelia ang unang nagpost ng buong video ng insidente, mula sa pagtangkang kumpiskahin ng gamit hanggang sa paglabas ni Serafin. Si Aling Osang naman ay nagbigay ng pahayag sa barangay page. Sinabing nakita niya mismo kung paanong tumanggi si Darvin sa pera ni na Lolo Ireneo at Basilia. Si Aling Minda, Mang Seneng at iba pang kapitbahay ay isa-isang nagsalita. Hindi perpekto si Darvin, sabi ni Aling Minda sa video, pero hindi siya manloloko. Kung manloloko yan, sana noon pa niya kaming siningil ng sobra. Pero ilang beses kaming tinulungan yan kahit wala kaming pambayad. Si Kikolet naman, kahit nanginginig, nagsalita rin sa cellphone ni Nelia. Si Kuya Darvin po, hindi po yan mayaman. Minsan kalahati lang ng tinapay niya, ibinibigay pa sa akin. Kaya huwag niyo po siyang sabihing mukhang pera. Noon nagsimulang bumaliktad ang opinyon ng mga tao.
Ang edited video ay natabunan ng tunay na kwento. Pero hindi pa rin tumigil sina Rocco at Carmela. Isang araw, dumating sa talyer ang notice na kinu-question ng permit ng itatayo sanang training center. Kasabay nito pinagbantaan ni Brixo ang mga nangangalakal na kapag sumali sila sa recycling program ni Serafin, hindi na sila tatanggapin sa junk shop niya. Akala nila matatakot ang mga tao. Pero mali sila. Sa halip na umatras, nagsagawa si Serafin ng community hearing sa maliit na covered court. Dumalo ang mga residente, maliliit na negosyante, tricycle driver, tindera, kabataan at maging ang ilang opisyal na hindi sangkot sa katiwalian. Naroon sina Darvin, Mang Tasio, Lolo Irineo, Lola Basilia, Nelia, Aling Osang, Aling Minda, Mang Sening, Kikulet, Mauro at Attorney Felicidad. Sa harap ng lahat, inilabas ni Mauro ang unang matibay na ebidensya. Kopya ng lumang liham ni Lola Basilia para kay Serafin na natagpuan sa storage file ng opisina, hindi kailanman naipadala sa mesa ni Serafin. Nang makita ni Lola Basilia ang liham, napahawak siya sa dibdib. "Iyan ang sulat ko," nanginginig niyang sabi. "Sinulat ko yan noong unang taon na nasunog ang pwesto namin. Humihingi ako ng tawad kay Sera. Sinabi kong gusto ko na siyang makita." Tumingin si Serafin sa papel na parang kutsilyong matagal nang nakabaon sa dibdib niya. Binasa niya ang ilang linya at halos mabasag ang boses niya. "Anak, kung nababasa mo ito, hindi kami galit. Nasasaktan lang kami dahil miss na miss ka namin." Hindi na niya natuloy. Umiyak siya sa harap ng buong komunidad. Hindi iyong iyak ng bilyonarya. Iyon ay iyak ng anak na ninakawan ng maraming taon. Tumayo si Attorney Felicidad at ipinakita ang record kung sino ang huling humawak ng file. Carmela Yeraola. Nagsimulang magbulong-bulong ang mga tao. Pagkatapos, inilabas ang video ni Nelia na nagpapakita kay Jomar na nag-uutos kumuha ng gamit ng walang dokumento. Isinunod ang testimonya ng dating messenger na si Ramilio Quinto, isang payat na lalaking naninginig habang nakahawak ng mikropono. "Binayaran po ako noon ni Ma'am Carmela," sabi niya. "Kapag may dumating na sulat mula sa mandapat, ilagay ko raw sa archive box, huwag sa receiving. Akala ko simpleng family issue lang. Hindi ko alam na ganito kalaki ang magiging epekto." "Magkano ang ibinayad sa'yo?" tanong ni Attorney Felicidad. 5,000 po kada sulat." Napahikbi si Lola Basilia. Hinawakan siya ni Lolo Irineo habang si Serafin ay nakatayo. Tahimik, ngunit halatang dinudurog ng katotohanan. Sumunod namang tumayo ang ilang dating tauhan ni Rocco. Inamin nilang may utos na kumuha ng video na sisira kay Darvin at may plano talagang palabasing unsafe ang talyer ni Mang Tasio para magaling pasara. May isa pang nagbigay ng kopya ng chat kung saan binabanggit ni Rocco ang pangalan ni Jomar at ang inspection bago pa ito mangyari. Namutla si Jomar na naroon sa likod ng covered court. Tinangka niyang umalis, ngunit hinarang siya ng 2 opisyal mula sa City Legal Office. Si Brixo naman ay pinaharap sa kanya ng ilang nangangalakal na matagal niyang binarat. May dala silang tala ng timbang at bayad na hindi tumutugma. Si Lolo Irineo, kahit mahina ang katawan, tumayo rin. "Hindi ko hihingi na maawa kayo sa amin. Ang hihingi ko lang, huwag ninyong gawing normal ang pandaraya sa mahihirap dahil akala ninyong wala kaming boses." Tahimik ang buong covered court matapos iyon. Sa huli ay nagsalita si Darvin. Hindi mahaba, hindi dramatiko, pero sapat para tumatak. "Hindi ko gustong may masira ang buhay. Pero kung walang mananagot, mauulit ito. Hindi lang sa amin, hindi lang dito. Kaya ang hiling ko, protektahan natin ang kabuhayan ng mga taong lumalaban ng marangal. Kung may mali sa permit, tulungan silang ayusin. Huwag gamiting dahilan para yurakan sila."
Mula sa likod ay nagsimulang pumalakpak si Nelia. Sumunod si Aling Osam. Sumunod si Aling Minda, Mang Sening at ang mga residente. Hanggang sa buong covered court ay napuno ng palakpak. Hindi para sa yaman ni Serafin, hindi para sa galit, kundi para sa katotohanang matagal nilang gustong marinig. Matapos ang hearing, nasuspend si Jomar habang iniimbestigahan. Si Brixo ay pinatawa ng kaso sa iligal na paniningil at pandaraya sa timbang. Si Rocco ay pinatawag sa city office at pansamantalang pinahinto ang pagpapalawak ng negosyo habang iniimbestigahan ng harassment complaints. Si Carmela naman ay pinamgal siya sa access sa lahat ng files ni Serafin at formal nang sinimulan ng internal investigation laban sa kanya. Ngunit para kay Serafin, hindi pa sapat ang pagbagsak ng kasinungalingan. Kailangan may maitayong tama kapalit ng mga nasira nito. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang renovation sa bakanteng lote sa likod ng talyer. Hindi giniba ang talyer ni Mang Taso. Sa halip ay isinama ito sa plano. Ang lumang pader ay nilinis, ang bubong ay inayos, ang sahig ay pinatag at nilagyan ng maayos na work tables. Sa gilid, may silid sa klase ni Nelia sa basic reading at bookkeeping. Sa kabilang bahagi naman ay may pwesto sa recycling livelihood program na hindi na kontrolado ni Brixo. Pinangalanan ni Serafin ang proyekto na Mandapat Skills Center. Noong unang araw ng pagbubukas, nakatayo si Darwin sa harap ng 10 kabataang unang batch ng trainees. Kasama roon si Kikulet na nakasuot ng bagong tsinelas at simpleng ID na nakasabit sa kalabay. Nasa likod si Mang Tasyo nagkukunwaring masungit pero halatang proud. Nasa unahan sina Lolo Ireneo at Lola Basilia, magkahawak kamay. Si Serafin ay tahimik na nakatayo sa gilid, hindi gustong agawin ng sandali. Huminga ng malalim si Darwin. Kabado siya, mas kabado pa noong harapin niya si Jomar at Rocco. Hindi ako magaling magsalita. Hindi rin ako nakatapos, pero ang alam ko, ang sirang bagay kapag binigyan ng panahon, tamang gamit at tiyaga, pwedeng umayos. Ganon din siguro ang tao. Kaya kung narito kayo dahil akala nyo wala na kayong pag-asa, nagkakamali kayo. Magsisimula tayo sa pinakamaliit na tornilyo hanggang matutunan nyo ring buuin ang sarili nyo. Tahimik sandali ang mga bata. Pagkatapos, pumalakpak si Kikulet ng malakas. Ang galing mo kuya! Natawa ang lahat. Sa araw na iyon, hindi biglang nawala ang kahirapan. Hindi agad gumaling ang katawan ni na Lolo Ireneo at Lola Basilia. Hindi agad natapos ang lahat ng kaso. Hindi rin biglang naging mayaman si Darwin, pero may malinaw na nagsimula. Ang dating kariton na minsang dumating na sira sa talyer ay nakatabi ngayon sa gilid ng Mandapat Skills Center. Hindi na ito ginagamit sa pangangalakal. Nilinis ito ni Darwin. Pininturahan ng simple at nilagyan ng maliit na karton na may sulat kamay ni Kikulet. Dito nagsimula ang pagbabago. At habang umaandar ang mga buwan, unti-unting nagbago ang buhay ng mga tao sa kanto. Ang mga kabataang dating pakalat-kalat ay natutong humawak ng tools. Ang mga tindera ay natutong magtala ng kita. Ang mga nangangalakal ay nakakuha ng mas patas na presyo sa bagong kooperatiba. Si Mang Tasyo ay hindi na nag-iisang nagtuturo. Si Nelia ay mas naging abala pero mas masaya. Si Aling Osang ay nagbigay ng murang pagkain para sa trainees. Si Aling Minda ay nagbukas ng maliit na savings notebook para sa kanila. At si Darwin, sa unang pagkakataon sa buhay niya, ay nagsimulang maniwalang baka ang pangarap niyang Elpida Repair Corner ay hindi lang pala para sa sarili niyang pagbangon. Baka ito pala ay para rin sa pagbangon ng marami. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa huling bahagi ng kwentong ito, makikita natin na ang tunay na wakas ng paghihirap ay hindi laging biglang yaman o paghihiginti, kundi ang pagkakataong makita mong ang dating sugat ng buhay mo ay naging dahilan para gumaling din ang buhay ng iba. Lumipas ang panahon mula nung unang buksan ang Mandapat Skills Center. Ang dating makipot at madilim na kanto na puno ng kalawang, bara-barang kable at takot sa pagpapalayas ay unti-unting nagkaroon ng ibang mukha.
Hindi naging marangya ang lugar. Hindi ito tulad ng mga commercial complex na malamig ang salamin at walang pakialam sa mga taong dumadaan. Nanatili pa rin itong kanto ng mga ordinaryong tao. May karinderya, may sari-sari store, may talyer, may mga tricycle na nakapila, may batang tumatakbo sa gilid. Pero ngayon, mas maayos, mas ligtas at mas may pag-asa. Sa harap ng lumang talyer ni Mang Tasyo Bilog, nakatayo na ngayon ang maliit ngunit matibay na karatula, Elpida Repair Corner, Training and Community Workshop. Hindi ito malaki, ngunit malinis ang pintura. Sa loob, nakahilera ang tools na dating kalat-kalat lamang sa kahon. May sariling mesa para sa mga trainee, may maliit na pisara kung saan nakasulat ang schedule ng klase, at may pader na puno ng litrato ng mga kabataang unang natuturoon. Sa gitna ng lahat ng iyon ay si Darvin Alcaraz, hindi pa rin sanay tawaging sir ng mga bata kahit ilang taon na siyang nagtuturo. Sir Darvin, tama ba po ang pagkakakabit ko ng bearing? Tanong ng isang trainee na si Junilo Pamatmat, isang dating patang palaging nakatambay sa computer shop. Napakamot sa ulo si Darvin. Una sa lahat, huwag mo akong tawaging sir. Pangalawa, tignan mo ulit. Kapag mahigpit masyado, hindi iikot ng maayos. Kapag maluwag naman, kakalas sa daan. Sa buhay, ganun din Junilo. May tamang higpit lang. Natawa ang ibang trainee. Kuya Darvin na lang po, sabi ni Junilo. Ayan, mas maayos pakinggan. Sa kabilang mesa, si Kikolet na ngayon ay mas matangkad na at hindi na kasing payat tulad noon, ay nagtuturo sa mas matangkad na trainee kung paano linisin ang kadena ng bisikleta. Nakasuot ng simpleng uniform ng technical school at may ID na nakasabit sa leeg. Hindi pa rin nawala ang kakulitan niya, pero may disiplina na sa galaw at may tiwala na sa sarili. Dahan-dahan lang Peplin, sabi ni Kikolet sa batang tinuturuan. Huwag mong madaliin, sabi ni Kuya Darvin, kapag minadali mo ang sira, minsan mas lalo mong sinisira. Napangiti si Darvin nang marinig yon. Hindi niya alam kung kailang eksaktong nangyari, pero isang araw, napansin na lang niyang ang dating batang pinapakain niya ng kalahating pandesal ay marunong na ring magpasa ng kabutihan sa iba. 3 taon na ang lumipas mula nang maitatagang center. Sa loob ng 3 taon na yon, maraming nagbago. Si Aling Osang Marifosk ay hindi na basta karenderyang nagluluto ng mura. Naging partner siya ng center at tuwing tanghali, may murang pagkain para sa mga trainees na kapos sa baon. Si Aling Minda Pagsandyan naman ay nagkaroon ng maliit na savings program para sa mga kabataang unang beses natuto nag-ipon. Si Nelia Sampiro naman ay tuwing hapon nagtuturo ng basic reading, pagsusulat at simpleng accounting sa mga nanay at kabataang gustong magsimula ng maliit na negosyo. Si Mang Zening, ang tricycle driver na dating hirap sa boundary, ay naging tagapamahala ng kooperatiba ng mga tricycle driver. Natuto silang magtabi ng pondo para sa repair at emergency. Ang mga dating nangangalakal na binabarat ni Brixo Lambanicio ay may sarili ng legal na recycling cooperative. Hindi na sila tinatakot, hindi na sila dinadaya sa timbang, at higit sa lahat, may resibo na ang bawat kilo ng bakal, bote at karton. Si Mang Tasyo, na dating akala'y mauubos na ang buhay niya sa lumang talyer hanggang sa mapasara ito, ay naging pinakarespetadong senior mentor ng center. Masungit pa rin siya, lalo na kapag may batang nagiiwan ng wrench sa maling lagayan. Pero mas madalas na siyang nakangiti kapag walang nakatingin. Darvin, sabi niya isang umaga habang pinagmamasdan ng mga trainee. Kung buhay lang si Elpida, baka araw-araw kanyang ipagyabang. Natigilan si Darvin. Hanggang ngayon, kapag nababanggit ang pangalan ng ina, may kirot pa rin sa dibdib niya. Pero hindi na yun kirot na puro lungkot. May halong kapanatagan na. Sana nga po, Mang Tasyo, sagot niya. Hindi sana, sigurado. Sa kabilang bahagi ng lungsod, naging maayos na ang buhay ni Lalo Ireneo at Lola Basilia Mandapatot sa piling ng anak nilang si Serafin Mandapatot Veloria. Ngunit kahit nakatira na sila sa komportableng bahay, hindi sila naging maluho. Si Lola Basilia ay mas gusto pa ring magtupi ng damit kahit may kasambahay. Si Lolo Ireneo naman ay nagpatayo ng maliit na gulayan sa likod ng bahay at doon ginugugol ang umaga, nagtatanim ng pechay, sili, kamatis at talong. Anak, sabi minsan ni Serafin habang pinagmamasdan ng ama na nagdidilig ng tanim.
Pwede namang gardener na lang ang gumawa niyan. Tumingin si Lolo Ireneo at ngumiti. Sera, kapag puro upo na lang ang ginawa ko, baka lalo akong manghina. Hayaan mo ang matandang ama na maramdaman pa ring may silbi ang kamay niya. Napatahimik si Serafin. Sa loob ng maraming taon, ang akala niya, kapag nabawi niya ang kanyang mga magulang, sapat na ang bigyan sila ng maayos na bahay, gamot, pagkain at ginhawa. Pero unti-unti niyang natutunan na ang pagmamahal ay hindi lang pagbibigay ng komportable. Minsan, pagmamahal din ang hayaang mong may sariling galaw at dignidad ang taong matagal nang lumaban. Gayunpaman, dumating ang isang panibagong pagsubok. Isang gabi, habang kumakain sila, biglang inubo ng matindi si Lolo Ireneo. Nung una ay simpleng ubo lang, ngunit nung hindi ito tumigil at bahagyang mamutla ang mukha niya, nataranta si Serafin. Tay, mabilis siyang tumayo. Tay, huminga ka ng dahan-dahan. Hinawakan ni Lola Basilia ang balikat ng asawa. Lolo Ireneo. Dinala nila sila kay Doktora Lavinia Corcuera, ang doktor na matagal nang sumusubaybay sa kalusugan ng mag-asawa. Matapos ang ilang test, kinausap ni Doktora Lavinia si Serafin sa labas ng kwarto. Hindi pa ito ang pinakamasama, mahinang nasabi ng doktor. Pero kailangan nating maging maingat. Maraming taon siyang nalantad sa usok, dalikabok, ulan at pagod. May epekto yun sa baga niya. Kailangan niya ng pahinga, gamot at iwas sa sobrang pagod. Nung marinig yun ni Serafin, bumalik sa kanya ang takot na akala niya ay tapos na. Takot na muli siyang mawalan. Takot na baka matapos ang maikling panahon na nabawi niya ang mama. Kaya mula noon, naging sobrang higpit si Serafin. Tay, huwag ka munang pupunta sa center. Anak, bibisita lang ako. Hindi muna. Magdidilig lang ako sa garden. Ako na ang magpapadilig. Maglalakad lang ako sa labas. Sa loob ng bakuran na. Nung una, sinunod ni Lolo Ireneo ang anak dahil alam niyang nag-aalala si Serafin. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napapamsin ni Lola Basilia na lalong tumatahimik ang asawa. Hindi na madalas tumawa, hindi na lumalabas sa garden ng matagal. Madalas na lamang itong nakaupo sa bintana, nakatingin sa malayo. Isang hapon, bumisita si Darwin sa bahay nila dalang ilang gulay mula sa maliit na tamninan sa likod ng center. Kasama niya si Kikolet na may dalang notebook dahil magpapatulong sana sa assignment sa technical school. Pagpasok ni Darwin, agad niyang napansin si Lolo Ireneo sa may bintana. Lo, Bati niya. Kumusta po? Ngumiti ang matanda, pero hindi umabot sa mata. Ayos lang anak. Ikaw, kumusta ang center? Maayos po. Hinahanap niya po kayo ng mga bata. Sabi ni Junilo, wala raw pumupuna sa maling hawak niya ng martilyo. Tumawa ng mahina si Lolo Ireneo, pero mabilis ding nawala ang ngiti. Napansin iyon ni Darwin. Kinagabihan, nang makausap niya si Serafin sa veranda, maingat siyang nagsalita. Serafin, huwag mong mamamasain. Tumingin sa kanya si Serafin. Ano yun? Alam kong ginagawa mo lahat para maalagaan si Lolo, pero parang nalulungkot siya. Napayo ko si Serafin. Dahil ayaw ko siyang mapagod. Siguro dahil pakiramdam niya, hindi na siya kailangan. Napatingin si Serafin sa kanya, tila nasaktan ngunit nakinig. Hindi ko sinasabing pabayaan mo siya, dagdag ni Darwin. Pero si Lolo, sanay siyang may ginagawa. Sanay siyang lumalaban. Kapag bigla mo siyang pinaupo na lang at pinagbabawalan sa lahat, baka maramdaman niyang tapos na ang buhay niya kahit buhay pa siya. Napapikpit si Serafin. Takot lang ako, Darwin. Kakahanap ko lang sa kanila. Paano kung mawala agad siya? Takot din siya, Darwin. Hindi sa kamatayan. Takot siyang maging pabigat. Tumulo ang luha ni Serafin. Sa kabila ng lahat ng yaman niya, sa kabila ng dami ng taong kaya niyang tawagin, may mga bagay pa rin na hindi niya kayang kontrolin. Hindi niya kayang ibalik ang nawalang taod. Hindi niya kayang burahin ang sakit sa katawan ng ama. At hindi niya kayang mahalin ng tama kung laging takot ang nauuna. Doon naisip ni Darwin ang isang bagay. Sa isang sulok ng Mandapat Skills Center, nakatabi pa rin ang dating kariton ni Lolo Ireneo at Lola Basilia. Hindi na iyon ginagamit. Matagal na itong lininis at pininturahan, ngunit nanatiling simple ang itsura. Sa mata ng iba, lumang kariton lang ito. Pero para sa kanila,
Ito ang saksi ng araw na nagsimula ang lahat. Kinabukasan, tinawag ni Darwin si Kikolet, Junilo, Piping at ilang Chinese. May gagawin tayo, sabi niya. Ano kuya? Ayusin natin ulit ang kariton. Pero ayos na yan Oo, pero ngayon, hindi na para sa pangangalakal. Gagawin natin itong simbolo. Maingat nilang kinuskus ang kahoy, pinakinis ang gilid, nilagyan ng bagong patong ng barnis at pinalitan ng ilang tornilyong sinakalawang na. Hindi nila binura ang lahat ng lumang marka. Iniwan nila ang ilang gasgas, ilang uka, ilang bakas ng dating hirap. Sabi ni Darwin, mahalaga raw iyon. Bakit hindi natin takpan lahat? Tanong ni Piping. Kasi hindi naman kailangang burahin ang sugat para masabing gumaling ka. Minsan, kailangan mo lang makita na hindi ka na dumudugo. Sa harap ng kariton, naglagay sila ng maliit na plaka na yari sa pinakinis na bakal. Si Mang Tasyo ang nag-ukit ng mga salita. Sa karitong ito, nagsimula ang pagbabalik ng pamilya at pagbangon ng komunidad. Nang sumapit ang ika-4 na anibersaryo ng Mandapat Skill Center, nagdaos sila ng simpleng programa. Walang magarbang intenada, walang mamahaling dekorasyon. May mga upuang hiniram sa barangay, banderitas na gawa ng mga bata, pagkain mula sa karinderya ni Aling Osang, at maliit na exhibition ng mga gawa ng trainees, repaired bicycles, metal racks, recycled furniture, at notebooks ng mga nanay na natutong mag-budget ng negosyo. Dumating sina Lolo Ireneo at Lola Basilia kasama si Serafin. Sa pagkakataong iyon, hindi na pinigilan ni Serafin ng ama na pumunta. May doktor na nakaantabay, may gamot sa bag, at may upuang nakalaan. Pero hinayaan niyang lumakad ang ama sa sarili niyang bilis. Pagkakita ni Lolo Ireneo sa kariton sa gitna ng programa, napahinto siya. Basing, bulong niya. Napaluha si Lola Basilia. Ireneo, ang kariton natin. Lumapit sila. Hinawakan ni Lolo Ireneo ang kahoy na hawakan. Dati, iyon ang hawakang kumiskis sa kanyang palad sa init at ulan. Dati, iyon ang hawakang hinihila niya habang iniisip kung may kakainin pa sila sa gabi. Ngayon, malinis na iyon, maayos at nakatayo sa harap ng mga taong bumangon dahil sa kwentong nagsimula sa kanya. Tinulungan siya ni Darwin na umupo sa inihandang silya sa tabi ng kariton. Ngunit bago magsimula ang programa, hinawak ni Lolo Ireneo ang mikropono. Pwede ba akong magsalita? Tanong niya. Nagkatinginan ng lahat. Tumandak si Serafin kahit kinakabahan. Tumayo ng dahan-dahan si Lolo Ireneo. Inalalayan siya ni Darwin sa isang tabi at si Serafin sa kabila. Mahina ang katawan niya pero malinaw ang mga mata niya. Mga anak, nung hinihila namin ng asawa ko ang karitong ito, akala ko ito ang simbolo ng pagkabigaw namin. Akala ko kapag nakita ito ng tao, ang makikita nila ay dalawang matandang natalo ng buhay. Tahimik ang paligid. Pero nung araw na nasira ito sa kalsada, may isang binatang hindi kami kilala, hindi alam kung sino kami, at walang inaasahang kapalit, pero tinulungan kami. Inayos niya ang kariton. Pero ang totoo, hindi lang kariton ang inayos niya. Dahil sa kabutihan niya, naibalik sa amin ang anak namin. Nabuksan ang mata ng komunidad, at ngayon, marami ng batang natututong ayusin hindi lang sirang gamit, kundi pati sariling kinabukasan. Napayuko si Darwin. Hindi niya gustong pinupuri, pero hindi niya rin mapigilan ang luha. Tumingin si Lolo Ireneo sa kanya. Darwin, anak, hindi ka namin kadugo, pero kung papayag ka, apo ka na namin habang buhay. Natahimik si Darwin. Sa buong buhay niya, maraming nawala sa kanya. Ina, ama, bahay, pagkabata. Pero sa sandaling iyon, may pamilyang hindi niya hiniling pero ibinigay sa kanya ng buhay. Opo, Lo, nanginginig niyang sagot. Karangalan ko po iyon. Yumakap sa kanya si Lola Basilia at sa likod nila, si Serafin ay tahimik na umiiyak. Pagkatapos magsalita ni Lolo Ireneo, tumayo naman si Serafin. Hawak niya isang folder, ngunit hindi ito dokumento ng kaso o negosyo. Ito ay opisyal na papeles ng isang bagong foundation. Maraming taon akong naniniwalang ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng kumpanya, sa dami ng building, sa taas ng kita.
sabi ni Serafin. Pero dito sa lugar na ito, natutunan kong ang tunay na tagumpay pala ay kapag may isang batang dating gutom na ngayon ay marunong ng mangarap. Kapag may isang matandang dating pinagtatawanan na ngayon ay iginagalang. Kapag may isang komunidad na dating tinatakot na ngayon ay marunong ng tumayo. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Darwin. Kaya simula ngayon, ang buong livelihood at skills program na ito ay opisyal nang tatawaging Elpida Foundation for Skills and Second Chances, bilang pagkilala sa ina ni Darwin na nagturo sa kanya na ang sirang bagay kapag binigyan ng tiyaga ay maaari pang ibalik sa ayos. Hindi na napigilan ni Darwin ang pag-iyak, tinakpan niya ang muka pero lumapit si Mang Tasyo at marahang tinapik ang balikat niya. Umiyak ka lang. Minsan lang magkaroon ng nanay na kahit wala na, nakakatulong pa rin sa marami. Pumalakpak ang buong paligid. Si Kikulet ang pinakamalakas pumalakpak habang sumisigaw, "Para kay Nanay Elpida!" Nagtawanan at palakpakan ang lahat. Hindi rin nakalimutan ang mga dating kontrabida. Hindi naging sentro ng programa ang paghihingi, ngunit naging malinaw ang naging wakas ng kanilang pang-aapi. Si Carmela Yeraula ay tuluyang patunayang nagtago ng liham at gumamit ng posisyon upang manipulahin ang komunikasyon ni Serafin sa kanyang mga magulang. Nawalan siya ng trabaho, humarap sa kaso at napilitang isuli ang ilang perang nakuha niya mula sa mga ilegal na transaksyon. Si Rocco Mendaro naman ay nalugi matapos mabunyag ang harassment sa maliliit na negosyo at ang pakikipagsabuatan sa maling inspeksyon. Naibenta niya ang malaki niyang talyer at ang perang nakuha ay ginamit sa settlement para sa ilang pamilyang naapektuhan niya. Si Jo Marlintag ay tinanggal sa pwesto at pinagbabawal ang humawak ng anumang barangay enforcement role. Si Brixo Lambanisio naman ay nawalan ng lisensya sa junk shop operation at napalitan ng kooperatiba ng mga dating taong dinaya niya. Hindi na ding perpekto ang hustisya. Ngunit may nanagot at sa komunidad, sapat iyon para magsimulang maniwala ang mga tao na hindi lahat ng makapangyarihan ay mananalo habang buhay. Sa pagtatapos ng programa, lumapit si Serafin kay Darwin habang abala ang lahat sa pagkain at kwentuhan. "Darwin," sabi niya, "alam kong ilang beses mo nang tinanggihan ang personal na tulong ko." Napangiti siya ng mahina. "Hindi naman sa tinatanggihan ko, ayoko lang pong abusuhin." "Hindi ito limos," sabi ni Serafin. "May scholarship program ang foundation. Gusto kong ikaw ang unang kumuha ng formal certification. Hindi dahil kulang ka, kung hindi dahil mas marami kang matutulungan kapag may hawak ka ring dokumentong hindi kayang maliitin ng kahit sino." Tahimik si Darwin. Sa nakaraan, kapag may nag-aalok sa kanya ng magandang bagay, unang niyang iniisip ay baka may kapalit. Pero ngayon, natutunan na niyang may biyayang hindi nakakabawas ng dignidad kapag tinanggap ng tama. "Sige, tatanggapin ko, pero pagkatapos ko, tuturuan ko ang mas marami pang bata." Ngumiti si Serafin. "Alam ko." Sa kabilang gilid, pinapanood sila ni na Lolo Ireneo at Lola Basilia. Magkahawak ang kamay nila. Payapa ang mukha ni Lola Basilia. Si Lolo Ireneo naman ay nakasandal sa kariton, pagod ngunit masaya. "Basing, akala ko dati tapos na tayo." Tumingin si Lola Basilia sa mga batang tumatawa sa paligid, sa anak nilang nakangiti at kay Darwin na napapalibutan ng mga trainee. "Hindi pala. Nagpahinga lang ang buhay natin, tapos binigyan tayo ng panibagong simula." Habang papalubog ang araw, nagkulay kahel ang langit sa ibabaw ng kanto. Ang dating basang kalsada kung saan nasira ang kariton ay puno na ngayon ng ilaw, tawanan at ingay ng mga batang may pangarap. Si Kikulet ay tumatakbo sa paligid hawak ng isang maliit na certificate dahil natapos niya ang unang technical course niya. Si Nelia ay kinukulahan ng litrato ang mga nanay na natutong magsulat ng resibo. Si Aling Osang ay abala sa pamimigay ng sopas at si Aling Minda ay naglilista ng bagong savings accounts ng trainees. Si Mang Tasyo ay nakaupo sa tabi ng toolbox, kunwaring naiinis sa ingay pero palihim na pinupunas ang luha niya. At si Darwin, nakatayo sa harap ng Elpida Foundation for Skills and Second Chances, ay tumingalaw sa karatalo. Sa isip niya, nakita niya ang mukha ng kanyang ina. Hindi na niya narinig ang apoy ng nakaraan. Hindi na niya naramdaman ang bigat ng pagiging iniwan.
Sa halip, narinig niya ang boses ni Elpida sa alaala. Kahit sira ang isang bagay, hindi ibig sabihin wala ng silbi. Ngayon, alam na niya ang buong kahulugan noon. Ang kariton ay nasira, pero naging daan para mabuo ang pamilya. Ang talyer ay muntik mapasana pero naging paaralan ng pag-asa. Ang batang lansangan ay naging estudyante. Ang matandang mag-asawa ay muling niyakap ng anak. Ang bilyonarya ay natutong magmahal hindi gamit ang pera, kundi gamit ang presensya. At ang binatang minsang walang sariling tahanan ay naging tahanan ng maraming pangarap. Sa huling sandali ng araw, lumapit si Lolo Ireneo kay Darwin at iniabot ang lumang panyo ni Lola Basilia na may bordang S. Nilagyan na ngayon ni Lola Basilia ng maliit na dagdag na borda sa kabila, letrang D. Para saan po ito? Tanong ni Darwin. Para lagi mong maalala, sabi ni Lolo Ireneo, na may mga pamilyang hindi nagsisimula sa dugo. Minsan, nagsisimula sila sa isang karitong tinulungan mong hilahin. Tinanggap ni Darwin ang panyo. Nanginginig ang kamay. Yumakapsura niya sina Lolo Ireneo, Lola Basilia, Serafin, Kikolet at Mang Tasyo. Hindi iyon perpektong pamilya. Hindi iyon pamilyang walang sugat. Pero iyon ay pamilyang pinili ang isa't isa matapos ang lahat ng pagkawasak. At sa gitna ng munting komunidad na dati halos lamunin ng pang-aapi, nanatiling nakatayo ang kariton. Hindi na bilang tanda ng kahirapan, kundi bilang paalala na ang kabutihang ginawa ng tahimik ay maaaring bumalik bilang liwanag sa buhay ng marami.